Dama ni Rafa ang pagkaburyo sa araw na yun habang papasok sa kanyang opisina. Marahil dahil iyon sa kanyang wonderful and ever reliable assistant, no other than Nancy, and to think na siya pa mismo ang nag-offer na mag-resign ito, yun ay dahil matagal na nitong gustong mag-asawa. Si Nancy ay best friend niya since college at maraming nagsasabing bagay silang dalawa pero never silang na in love sa isa't isa. And now Nancy getting married at tuluyan nang umalis sa kanyang company, matutuldukan na ang rumors about sa kanila dito sa loob ng office. But damn, isa na namang kaibigan niya ang ikinasal at napag-iwanan na naman siya. Napabuntong hininga si Rafa na may kasamang inggit. Masyado siyang busy sa kumpanya nang pumanaw na ang ama. At sa edad niyang 27, lahat ng naging ex ay kasal na. Sabi nga ng kanyang tita, baka hindi na siya makapag-asawa. Tanging si Nancy lang ang nakakaalam about sa life niya since college, school sa araw at trabaho sa gabi. Training siya ng ama sa trabaho hanggang sa isang araw. Nawala ito kaya pagka-graduate niya, napako na ang sarili niya sa trabaho na nakasanayan niya na rin. Pasado 6:00 ng hapon, gumayak na siya para umuwi. Tila pagod na pagod siya, bagaman walang gaanong ginawa sa kanyang opisina. "Sir," sumaludo sa kanya si Rod na kanyang driver. Saktong paglabas niya ng VIP elevator, kinuha agad ang kanyang dalang gamit. 3 taon nang nanunungkulan sa kanyang personal driver. 2 lang naman ang kanyang kasama sa buhay, ang kanyang personal driver at si Manang Laura na kanyang personal maid. 5 taon nang naninilbihan sa pamilyang kustudyo at sinama siya nang siya'y bumukod ng bahay dahil hindi nito makasundo ang mother niya. Lalo pagkatapos ng 2 taon, inilibing ang ama niya, nag-asawa itong muli. "San tayo, sir? Sa bahay or sa bar?" Himig pagbibiro ni Rod. Ito ang gusto niya sa kanyang driver, may sense of humor. Alam nito kapag siya'y mababagot. Binuksan nito ang pinto ng kotse para sa kanya at bahagya siyang initian. Tinapik niya lang ito sa balikat at sinabing uuwi na. Minsan kapag gusto niyang mag-hangout, nagtutungo siya sa bar mag-isa. Doon, may makikilala siyang babaeng magpapainit sa gabi niya na parang walang nangyari dahil sa pera. Tila pagod na siya sa mga ganoong klaseng babae na handang isang kala ng murang katawan para lang sa pera. At inaamin niyang kaya niyang bumili ng high-class na babae. Yun bang hindi pa nagagamit ng kung sinong lalaki? Baka patulan niya kung sakali. Habang nagbabiyahe, ipinikit muna niya ang kanyang mga mata at nag-relax sa pagkakasandal. Pero nagulantang siya nang biglang magpreno si Rod at masubsob siya sa sandalan ng kotse. "Buwisit!" Sa galit ay napamura pa si Rafa. "Habulin niyo't wag ninyong pakakawalan!" Sigaw ng isang malakas na boses. Ang lalaking itong may hawak na baril habang hinahabol ang isang dalaga na gustong takasan ng ama. Nakasuot ng maiksing bestida ang babae, mahaba at medyo bland ang kulot na buhok. At hindi na nito alintana kung anong ayos sa mga sandaling yun dahil ang nais lamang nito, matakasan ng umahabol na 2 lalaki. Ang babaeng ito, walang iba kundi si Fyren. Kanina lang ay narinig niyang may kausap ang kanyang ama sa cellphone na nagsasabing ipapakasal siya sa isang hindi kilalang lalaki na nagngangalang Darwin Borhal. Sa pagkakaalam niya, may kasosyo ito sa negosyo na Mr. Borhal. Maaring anak nito iyon. Si Darwin ay never niya pang nakita at hindi siya interesadong makita ang lalaking ito. Ngayon lang din niya natuklas ang pabagsak na pala ang kanilang negosyo dahil na rin sa kagagawan ng sariling ama. Napakasugarol nito at ang balita niya kaya ito iniwan ng ina dahil ipinagamit ito sa isang Chinese kapalit ng pera kaya nagpatiwakal ang kanyang ina at ang masaklap, ipinalabas na aksidente lamang ang nangyari. Bata pa siya noon at wala pang muwang. Nalaman niya lang iyon ngayong malaki na siya mula sa kanyang yaya uring na para bang kahirap paniwalaan hanggang tila sasapitin niya rin ang kapalaran ng kanyang ina kaya hindi siya papayag na magtagumpay ito. Hindi siya magpapakasal sa Darwin na yun at mangyayari lang yun kapag natakasan niya ang tauhan ng daddy niya. Kaya lalo niya pang binilisan ang pagtakbo para hindi maabutan hanggang sa biglang tumawid ang dalaga at hindi nito napansin ang isang sasakyang parating. Huli na nang ma-realize niyang masasagasaan siya. Nanlaki ang mga mata ni Fyren at iniharang ang kanyang braso sa muka. Inantay na lamang niyang masagasaan at tumalsik sa kalsada. Pero lumipas ang ilang minutong wala siyang naramdamang sakit hanggang sa nagpasya siyang idilat ang kanyang mga mata
at isang gwapong lalaki na kapamaywang sa lubong ng kilay at makalaglag panty ang kagwapuhan ng kanyang nakita mismo sa kanyang harapan. Hoy babae, kung gusto mong mamatay, huwag kang mandamay ng iba. Inis na duro ni Rafa sa babaeng magulo ang mahabang buhok, walang sapi na mga paa at halos malilis ang maiksing bestida. Ito lang naman ang rason kung bakit nangusangos ang mukha niya sa sandalan ng sasakyan. Sasagutin pa sana ni Firen ang lalaki, subalit nahagip ng mata niya ang tauhan ng ama na humahabol sa kanya, kaya nagmamadali siyang sumakay sa kotse ng supladong lalaki. Ano kung magalit ito? Ang mahalaga, matakasan niya ang humahabol sa kanya. Napakunot noon naman si Rafa sa ginawa ng babae. Kanina gusto nitong magpakamatay, ngayon naman biglang sumakay sa kanyang kotse. Umuusok ang ilong niya sa galit nang hawakan ito sa kamay upang ilabas sa loob ng kanyang kotse, pero bigla siya nitong hinaltak kaya nawalan siya ng balanse. Dahil dito, nasubsob lang naman siya sa harapan nito. Kung kanina isang ulo lamang ang mainit sa kanya, palagay niya ngayon ay dalawa na, kung bakit ay bigla siyang sinalubong ng halik sa labi ng babaeng ito. Sinadya talaga ni Firen na halikan ng lalaking estranghero upang maikubli ang muka sa dalawang tauhan ng kanyang ama. Malapit na kasi iyon sa kanila dahil akmang hahablutin siya ng lalaki palabas ng kotse. Wala na talaga siyang choice sa pagkakataong yun. Nang masigurong wala na ang dalawang taong humahabol sa kanya, tsaka itinulak ni Firen ang lalaki na kakubabaw sa kanya at lumabas ng sasakyan tsaka tumalilis paalis. Naiwan namang tulala si Rafa sa kinatatayuan nito na nakasunod ng tingin sa babaeng biglang parang bulang naglaho. "Sir?" Untag ni Rod na nasa kanyang tabi. Hindi niya namalayan kung kanina pa ba ito naroon, basta ang alam niya, nakita nito ang ginawa sa kanya ng babaeng iyon. Nalingunan niya itong nakangisi sa kanya. "Masarap po bang humalik?" Birong tanong ng lalaki. Nakadama siya ng pag-iinit bago kunway umiling at pumasok na muli sa loob ng sasakyan. "Let's go." Mando niya kay Rod na hindi pinansin ang sinabi nito. Sumunod naman si Rod at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Habang siya'y pilit winawaksi sa isipan ang init na naramdaman matapos halikan ng babae. "Firen?" Gulat ang tita Danica niya nang mabungaran siya sa labas. Wala siyang ibang mapagtaguan kundi ang kanyang tita. Tanging sling bag lamang ang dala niya na naglalaman ng cellphone at wallet na hindi pa umabot ng 10,000 ang laman. Kapag nag-stay siya ng hotel, baka 3 gabi lang yun. Batid niyang matutuntun siya ng kanyang ama rito kaya wala siyang balak magtagal. Hihingi siya ng tulong sa tita niya upang makaalis ng Pinas. "Tita, tulungan mo ko." Aniyang agad pumasok. "Firen, umalis ka na. Hinahanap ka na ng dad mo, kakatawag niya lang. Tsak." Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang may isang sasakyang huminto sa harapan ng gate ng kanyang tita Danica at kotse iyon ng kanyang ama. Nahintakutan siya matapos bumaba ang 2 tauhan nito at sa isang iglap papalapit na ang 2 lalaki. Sa takot niya, nagkubli siya sa kapatid ng kanyang ama. "Tita, please, wag mo kong ibibigay kay dad. Ayoko magpakasal kay Darwin, please tita." Pagsusumamo ng dalaga, noon bumaba ng sasakyan ng kanyang ama at may matapang na aura. Agad minanduhan ng 2 lalaki na kunin siya, pero humarang ang kanyang tita Danica kaya nagkaroon siya ng pag-asa. "Kuya, pati ba naman si Firen? Tama na. Maawa ka na sa anak mo." Sigaw na pagmamakaawa ng kanyang tita. Lalong nagalit ang anyo ng kanyang ama. "Danica, huwag kang makialam dito. Ako ang masusunod. Anak ko si Firen. Alam ko kung anong tama para sa kanya." Sigaw din ng kanyang ama. "Ano bang alam mong tama sa'yo para kay Firen, ha kuya? Ang ipakasal sa taong hindi niya mahal? Magiging miserable lang ang buhay niya." Sigaw ng tita niya na ikinapiko nito. Lalong nagalit ang anyo ng dad niya. Nagmistula itong dragon na handang magbuga ng apoy. Ang 2 nitong tauhan nakaabang lang sa tabi ng matanda at naghihintay ng mando. "Dad, please, hayaan mo kung tulungan kayo sa ibang paraan. Pangako, hahanap ako ng pera, bigyan mo lang ako ng tamang panahon." Pagmamakaawa niya sa ama dahil baka sakali lang madala ito sa pakiusap. Binalingan siya nito ng galit na aura. "Sa akin ka makinig, Firen. Settled na ang future mo kay Darwin. Kahit wala kang gawin, mabubuhay ka. At may isasalba ang kumpanya ko. Sumama ka na sa akin, anak. At wala tayong magiging problema, okay?" May halong pangungumbinsi ang boses ng kanyang ama. Umiling-iling muna siya bago nagsalita. "1 linggo, Dad. Bigyan mo ko ng 1 linggo.
Isasalba ko yung company mo, promise ko yan sa'yo. Umiiyak na sabi niya sa ama. Hindi ito umimik hanggang matiim siyang tinignan pagkuway siya'y dinuro. 1 week, Firen. Babalikan kita. Kapag hindi ka tumupad, wala ka ng choice kundi magpakasal kay Darwin. Naiintindihan mo? Hindi man sigurado ay tumango siya. Tsaka lang umalis ang kanyang ama kasama ang 2 tauhan nitong parehong mukhang kriminal. Niyakap naman ni Danica ang umiiyak na pamangkin upang kumalma. Naawa siya rito't natatakot na sapitin ang nangyari sa ina dahil sa ganid na ama. Pero wala rin naman siyang magagawa. Pinatuloy nito si Firen at pinagpahinga muna sa kwarto tsaka binigyan ng bihisan. Sa kwarto, nilabas ni Firen ang wallet ng estrangherong lalaki kanina. Sinadya niyang dukutin ang wallet nito upang makuha ang pagkakakilanlan ng lalaki para alam niya kung saan ito pupuntahan. Agad binulatlat ang laman ng wallet nito at tumambad sa kanya ang laman nun na puro gold card ni walang cash. Nakahinga siya ng maluwag matapos makita ang ID nito. Naroon ang buong pangalan ng lalaki at ng address, maging ang company na pinagtatrabahuhan ng lalaki. Rafael Custodio. Sambit niya sa pangalan ng lalaki. Tsaka siya bumuntong hininga. Sana lang ito na ang lalaki makakatulong sa kanya at lulutas sa kanyang problema. Matapos itabi ang wallet ng lalaki, naligo siya dahil pakiramdam niya nanlalagkit sa pawis ang kanyang katawan at isinuot niya ang duster ng kanyang tita Danica na ipinahiram nito sa kanya. Samantala si Rafa, tahimik sa kanyang mini office. Nasa harapan nito ng computer pero tila nag-flash sa kanyang isipan ng nangyari kanina. Ang sandaling pagdidikit ng mga labi nila ng babae at ang init na saglit gumapang sa kanya. Napatayo siya sa kinauupuan at tinungo ang kwarto. Ngayon lang may babaeng gumulo sa kanyang isipan at nais niyang mawala ang init na nararamdaman kanina. Baka sakaling kapag nag-shower siya. Tuloy-tuloy siya sa banyo at nagbabad ng halos 1 oras sa ilalim ng shower. Mukhang nakatulong naman iyon sa kanya dahil masarap ang tulog niya. Siguro naman hindi niya na maaalala pa ang babaeng iyon. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa office dahil interview niya ngayon para sa hahalili kay Nancy bilang kanyang sekretary. Good morning, sir. Bati ni Vivian sa kanya nang nakangiti. Sinabi nitong ready na ang aplikante para sa kanyang interview. At dahil kilala naman daw siya ng babaeng iyon at sinabing close sila, kaya pinapasok ni Vivian sa kanyang opisina upang doon siya hintayin. Bagaman wala siyang ideya kung sino iyon, pumasok na lamang upang mapatda. Kilala niya kasi ang babaeng nakadikwatro pa habang nakaupo sa harapan ng kanyang mesa at halatang inaabangan siya. Good morning, Sir Rafael. Natulala siya nang mapatitig sa babaeng may ngiti sa labi. Nakalabas ang isang biloy nito sa kanang pisngi na lalong nakadagdag sa ganda nito. Ikaw? Bulalas niya at muling bumalik ang init sa kanyang katawan na tinanggal niya kagabi lamang. Paano siya natuntun ng babaeng to? Isang katanungan sa isip ni Rafa ngayon. Ikaw na naman. Kunwari ay hindi nagustuhan ng muli nilang pagkikita ng babaeng ito. Yes sir, it's me again. Masanay ka na rin na makita ko dahil makakasama mo na ako sa araw-araw. Because I hired myself as your personal assistant. Walang gatol nitong saad at confident na tumingin sa kanya. Ibinigay agad ng dalagang hawak na resume. Siya naman ay curious na inabot yun at pinasadahan ng tingin. Firen Lopez? Sambit niya sa pangalan nito tsaka ibinalik ang mga mata sa kaakit-akit na dalaga. At sino naman ang nagsabi sa iyong gusto kitang makatrabaho? Asik niyang tanong sa supladong boses. Walang interes na lumakad siya palapit sa executive table at ipinatong ang resume nito. Nag-iwas naman ang tingin ng babae na tila napaso sa titig niya at biglang parang napapaisip sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa'y nagulat siya nang mabilis nitong lapitan at hinawakan sa kamay. Sir, tanggapin mo na ako please. Kailangan ko ng trabaho. Promise, masipag ako. Hindi ka magsisisi sa akin. Halos maglumuhod ng babae para tanggapin niya lamang. Maluha-luha din ang mga mata nito na para bang biglang nagkaroon ng suliranin. At siya bilang malambot ang puso na antig sa drama nito or baka sadyang hindi niya matagalan ng pagkakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Dama niya ang malambot at mainit nitong palad na para bang kay sarap hawakan pero kailangan niyang pigilan ng sarili. Okay, tanggap ka na. Pero pwede ba bitiwan mo ko? Pahilan niyang binawi ang palad na hawak nito tsaka inirapan ng babae at nagtungo sa kanyang mesa.
Baka may kakaibang mangyari kung mananatili itong hawak siya. Talaga, Sir Rafael? Tanggap na ako? Napalitan ng saya ang rumihistro sa mata nito. Namilog iyon sa galak. Call me Sir Rafa. Pagtatama niya sa pagtawag nito sa buo niyang pangalan. Tanging ang kanyang pumanaw na ama lang ang tumatawag sa kanyang Rafael. Ang mga kaibigan at kaklase noon ay nakasanayan siyang tawagin ng kanyang pet name kaya hindi siya komportabling tawagin itong Rafael. Pakiramdam niya kasi may malalim itong parte sa buhay niya. Agad niya din itong pinaalis upang tunguhin si Vivian at itinuro sa babae ang proper uniform dahil masyadong maiksi ang suot nito ngayon. Madali iyong makaagaw ng atensyon ng iba. Thank you sir. Nga pala, nahulog mo kahapon. May kinuha ito sa loob ng sling bag at inabot sa kanya. Napatingin siya sa pamilyar na bagay na inaabot nito at nakilala kaagad ang wallet niya. Mabilis pa sa 4:00 kinuha ni Rafa ang kanyang wallet at binuklat. Hindi niya napansin kahapon na nahulog yun mula sa kanya. Siguro kasi nakafocus ang atensyon niya sa babae. Salamat, makakalabas ka na. Si Vivian na ang bahalang magturo sa'yo ng schedule mo at sa mga gagawin mo bukas. Masungit niyang saad. Thank you Sir Rafa. Tsaka ito lumabas na nag-iwan pa ng matamis ng ngiti. Tuloy, nahuli niya ang sariling panakaw itong sinundan ng tingin habang palabas ng kanyang office. Binawi lang ng akmang lilingunin siya. Inaamin niya sa sariling madali nitong nakukuha ang kanyang atensyon kahit sa simpleng ngiti lang ng dalaga. May kung anong nasa babaeng ito na tanging kay Fyren niya lang nakita na wala sa iba. Nung nasa college, lapitin din siya ng mga babae pero hindi ganito katindi ang nararamdaman niya. Tila ba pagdating kay Fyren, may sumasanib na kung ano sa kanyang katawan. Talaga? Tanggap ka na? Bulalas ni Tita Danica pag-uwi ni Fyren sa bahay at ibinalita rito ang bagong trabaho. Tumango siya bilang tugon pero tila ba hindi pa rin masaya. Pagod siyang umupo sa sofa. Problemado pa rin dahil sa palugit ng ama na maisasalba niya ang kumpanya nito sa loob lamang ng 1 linggo. Oo tita, pero paano ko naman matutupad ang pangako ko kay dad na matutulungan ko siya? Bukas pa nga lang ang simula ko. Nawawala ng pag-asa niyang tugon. At least, ginagawan mo ng paraan iha. Alam mo, huwag tayong huminto sa pagdadasal. Malay mo magbago yung isip ng iyong ama at hayaan na lang mawala ang kanyang kumpanya. Ang mahalaga, may isang anak siyang maiiwang kayamanan niya. Pahayag naman ito. Yumakap siya sa kanyang tita. Dahil dito, namimiss niya ang kanyang mami. Sana buhay ito para may karamay siya. Salamat tita, basta kahit anong mangyari, hindi ako papayag sa kagustuhan ni dad. Hinagod nito ang likod niya. Don't worry Fyren, karamay mo ko okay? Hindi ko rin nahayaan si kuya na ipakasal ka sa lalaking yun. Ang mabuti pa kumain na tayo okay? Anito, tsaka inakbayan siya patungong komedor. Sakto't nakakaramdam na rin siya ng gutom, kaya panandalian, kinalimutan niya muna ang problema. Tsaka na lang niya iisipin yun kapag nakapag-start na siya sa trabaho. Baka pwede niyang mautangan ng malaking halaga ang kanyang boss at pagtrabahuhan na lamang niya. Matapos kumain, nagpahinga saglit ang dalaga, tsaka tinawagan ng kanyang mga college friend na pwedeng magpahiram sa kanya ng kahit na magkanong halaga. Ganun ba? Sabi na lamang niya kay Eliza nang tanggihan siya nito. Nasa krisis din daw ang maliit na business ng ama nito kaya hindi siya mapahiram. Kahit sana 10 milyon, kung tutuusin, malaki ang 10 milyong halaga. 1 milyon nga lang hirap matagpuan sa ngayon. Yes, Fyren, pasensya ka na ha. Try mo kay Andy. Diba si Man ang boyfriend nun? Baka pwede kang manghiram kahit magkano. Tugon ni Eliza sa kanya. Sige, salamat. Nang maibaba ang linya, tinawagan niya nga si Andy. Tulad ni Eliza, college friend niya ito. Sana this time hindi na siya mabigo. Wala naman na siyang ibang paraan kung makakahanap ng pera. Matulungan lamang ang kanyang ama. Mababayaran niya rin naman ito dahil may trabaho na siya. Nakipagkita na lang siya kay Andy para personal silang makapag-usap. Mabutit pumayag ang kaibigan. Sinabi na sa akin ni Eliza na kailangan mo nga daw ng malaking halaga. Salubong sa kanya ni Andy sa lugar kung saan sila nagkita. Nakangiti ito at tila ba matutulungan siya. Ito pa nga ang nauna sa lugar na yun. Oo nga ano matutulungan mo ba ako? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pang tanong. Tatanawin niya itong malaking tulong sa kanya. Oo Fyren, matutulungan kita. Sa club, kikita ka ng malaki doon. Isang gabi lang, makukuha mo kaagad kahit na magkanong halaga ang gusto mo. Pero kapalit naman ng dangal mo.
Ang sabi nito kaya ganoon na lamang ang kanyang panlulumo. Wala din palang pagkakaiba ang plano nito sa plano ng ama. Mabilis niyang tinalikuran si Andy at hindi na ito nilingon pa kahit na hinabol siya nito at panay ang tawag sa kanya. Isang mahabang hilera ng mga close office at cubicle ang madadaanan ni Rafa bago marating ang CEO's office. Wala pang gaanong tao sa loob, gawa ng maaga pa masyado. Katulad ng nakasanayang oras ng kanyang pagpasok, 7:00 pa lang iyon ng umaga at expected niya na rin na wala pa ang kanyang bagong sekretary. Sana pala dumaan na lang siya sa Starbucks para bumili ng kape dahil gusto niyang uminom ng mainit. Nang marating ang CEO's office, agad niya yung pinihit na tinulak pabukas upang magulat sa nadat ng dalaga sa loob. "Good morning, sir." Bati ng malamyos na boses. Si Fyren iyon at nakangiti sa kanya. Halatang kanina pa ito doon. Maayos na ang buong opisina at mas malinis kaysa kahapon ng iwan niya. Bukod doon ay mabango. Nang dumako sa mapang-akit nitong labi ang kanyang mga mata, ay biglang nagbago ang kanyang isip. Mas gusto niya na ngayon ng malamig na tubig kaysa sa kape dahil parang nanuyo ang kanyang lalamunan. "Good morning." Formal niyang batit umupo tsaka binuksan ang kanyang computer. Tambak ang mga email since wala siyang nagawa gaano kahapon. Nagsimula na siyang magbasa ng, "Sir, gusto niyo po ba ng kape?" Boses iyon ni Fyren bago pa man lumapag ang isang tasa ng kape na may mabangong aroma. His brain momentarily stopped when Fyren suddenly bended. Nasilip niya kasi ang bukana ng harapan nitong namimintog na bahagyang nakasilip sa suot nitong uniform. "Sir, sabi ko gusto niyo ba ng kape?" Pag-uulit na tanong ni Fyren sa tahimik na amo. Tulala kasi ito. Nang magsalita ito, nalipat na muli sa labi ni Fyren ang titig niya. Ang bahagyang pagbuka ng mga labing iyon nagbigay ng init sa kanya. Tila ba kay sarap nung angkinin hanggang sa hindi siya nakapagpigil. He immediately stood up and locked her in his arms bago ito binigyan ng malalim na halik. Isang halik na hindi niya na kaya pang pigilan. At ngayon, tulala itong nakatitig sa kanya at hindi makapaniwala sa nakikita. "Sir, okay lang ba kayo?" Iwinasiwas na rito ang isang palad sa kanyang harapan dahilan para mapakurap siya. Hindi makapaniwala si Rafa na nananaginip siya ng gising dahil imagination niya lang palang hinahalikan ng dalaga. "Okay lang ako, salamat sa kape. Pwede ka nang mag-start sa work mo." Pagtataboy niya rito. Napapabuntong hininga siya nang tumalikod ito. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit siya nagkakaganito? Wala sa sariling nahigop ang isang tasang kape dahil sa uhaw, tsaka ay binalik ang atensyon sa kanyang ginagawa matapos pang pakalmahin muna ang sarili. Pasado 5:00 na nang pinayagan si Fyren na umuwi ng kanyang boss, pero sa totoo lang, iniintay niya itong matapos sa meeting. Nag-aalangan siyang lumapit sa lalaki para sa hihingin niyang pabor. Gusto niyang kausapin ng sarilinan ng lalaki tungkol sa malaking halagang kailangan niya. Wala na siyang pagpipilian kundi ibenta ang sarili para makakuha ng malaking halaga. Wala rin naman patutunguhan ng lahat ng buhay niya kapag hindi niya matulungan ng ama sa loob ng 1 linggo. Babagsak din siya sa lalaking hindi niya kilala at ang ending, matatali pa siya. Samantala kung kay Rafa niya ibibenta ang virginity, sa tamang halaga nasisiguro naman niyang maayos pa rin ang buhay niya at malaya na sa ama. Lalayo na lang siya rito at mamumuhay ng masaya sa ibang bansa para makalimutan ng karanasan sa buhay niyang ito. "Miss Lopez, nandito ka pa?" Tila nagulat si Vivian pagkakita sa kanyang nananatiling nakaupo sa kanyang swivel chair sa harapan ng nakabukas na computer kahit na kanina pa daw dapat ang uwi niya. Pauwi na rin siguro ito dahil nakasukbit na ang bag sa balikat at abala sa pagre-retouch. "Oo, inaantay ko si Sir Rafa." Alanganin niyang tugon. Nakatitig ito sa kanyang saad. Hindi niya alam kung anong iniisip nito nang biglang umiti sa kanya. "Mag-a-advance ako kay Sir." Bawi niya agad dahil baka kung anong isipin nito. Nagkibit balikat ito bago tinago sa bag ang hawak na make-up. "Bakit kasi hindi mo pa sinabi kay Sir kanina? Baka mamaya maglakad ka niyan pa uwi." Natatawang tugon nito. Hindi naman kasi alam ni Vivian na malaking halaga ang kailangan niya. "Nahihiya kasi ako kay Sir. Mamaya na lang after ng meeting niya." "Naku girl, wag ka nang mahiya kay Sir Rafa. Ang bait kaya niyan. Oh, ayan na pala si Sir." Nakangiting bumaling ito sa pinto. Sakto namang kapapasok lang ng gwapong lalaki galing sa labas. Napatingin naman siya sa gawin nito. Iniisip kung sasabihin na ba niya ang pakay kapag nakaalis na ang katrabaho. "Sir, mag-a-advance daw si Fyren, oh.
kaso nahihiya sa'yo. Sukat akalaing pangunahan siya ni Vivian kaya napakagatlabi siya nang mapasulyap ito sa gawin niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin dahil sa kinabahan. Ang sarap talagang sabunutan ng babae, napakadaldal. O hayan ha, sinabi ko na kay sir para sa'yo. Paano? Bye na. Pabulong nito at ngumisi bago pa umalis. Hay, nakakainis. Paano ba to? Kabado niyang bulong na nagtakip ng muka pagkakitang palapit sa table niya ang kanyang boss. Nagkunwari siyang abala sa harap ng computer. Tensyonado siyang makita ang dalawang paris ng makintab na sapatos sa kanyang harapan. Sigurado kasi siyang si Rafa yun. Dahil dito, unti-unti siyang nag-angat ng paningin. Walang mababasang anumang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Basta nakatingin lamang ito sa kanya. Alanganin niya itong initian. Prepare yourself. Isasabay na kita pa uwi. Anito, tsaka hinagipang boto ng computer. Eto na mismo ang nagpatay tsaka siya tinalikuran. Ang bango ng lalaki na tila naiwan pa sa kinatatayuan nito. Sa sobrang gwapo ni Rafa, hindi naman siguro niya pangihinayangang ito ang makabasag ng iniingatan niyang pagkaberhen. Bahala na. Bulong ng kanyang isip. Kailangan niyang kumilos dahil kung hindi, baka pagsisihan niya pa. Inayos niya ang ibabaw ng mesa niya maging ang sarili. Ayaw naman niyang pag-intayin ng kanyang boss. Kalaunan, sabay na silang patungo sa elevator pa ground floor. Paglabas ng elevator, isang lalaking pamilyar ang muka ang sumalubong sa kanila. Kinuha ang dala ni Rafa at binati sila pareho. Nagpatiyo na ito sa sasakyan at pinagbuksan silang dalawa. Minanduhan pa ito ni Rafa na dumaan sila ng restaurant. Naisip niyang maganda yung pagkakataon para masabi niya sa lalaki ang kanyang sadya sa binata. Kaya mo yan, Firen? Kausap niya sa sarili. Akala ni Firen, masasabi niya kay Rafa ang kanyang planong sabihin. Subalit hindi niya akalaing kasabay pala nilang maghapunan sa restaurant ang driver nitong si Rod. Napakabait nito sa mga employee na katulad nila para lang ilibre pa sila ng dinner or maybe inisip nitong wala talaga siyang pagkain. Habang inihahatid siya ng mga ito sa bahay ng kanyang tita, hindi siya mapakali. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataong iyon. If you want to say something, say it. Napansin marahil ni Rafa na hindi siya mapakali. Kaso nga lang, naunahan na siya ng hiya. Nilingon niya ito sa kanyang tabi at nginisihan. Nasa kabilang dulo ng upuan si Rafa dahil sinadya niyang dumistansya. Pero napansin pa rin pala nito ang pagkabalisa niya. Wala, may sasabihin ba ako? Patanong niyang tono't napapakagat sa sarili niyang kuko. Ugali niya kapag stress. So nagsisinungaling si Vivian? Patanong din ang tono ni Rafa. Pansin ng lalaki na may gustong sabihin sa kanya si Firen pero tila ba nag-aalangan. Kanina pa itong hindi mapakali sa kinauupuan. Madalas tumingin sa kanyang gawi na kapag nagtatagpo ang mga mata nila, mabilis nitong binabawi. Hindi na naman ito nagsalita at hindi makatingin sa kanya hanggang sa narating nila ang address ng dalaga. Thank you sir, bye. Agad itong bumaba at hindi na inintay ang pagbuksan ni Rod ng pintuan. Sinundan niya lang ito ng tinging makapasok hanggang sa loob ng gate bago sinenyasan ng driver na umalis na. Sir, may napansin lang ako. Habang nagdadrive ay saad ni Rod. Tinapunan niya ito ng tingin pero hindi umimik. Nakita niya ang pagsilay ng mapang-asar nitong ngiti. Si Firen pala yung babaeng humalik sa'yo sa kalsada nung nakaraan lang. Pumitik ito sa ere tsaka siya tinignan sa view mirror bago nagpatuloy. Siguro siya na yung destiny mo. Pahabol pa nitong biro. Tingin mo. Sinakyan niya ang sinabi nito. Iniisip niyang init lang ng katawan ng nararamdaman niya kay Firen dahil halos 2 araw na itong hindi mawala sa kanyang sistema. Ang tagal nilang magkaibigan ni Nancy, halos magkadikit sila madalas pero never niyang naramdaman yung init katulad kung paano magliyab ang kanyang katawan kapag kadikit si Firen. Naman sir, sino mag-aakala magkakatagpo ulit kayo? Ligawan mo kaya, ang ganda ng katawan, ang sexy, sayang baka mapunta sa iba. Tugon naman ni Rod. Hindi siya sumagot na nag-iisip. Sige, alamin mo kung wala pang boyfriend. Pagkuway mando niya. Yes sir, maliit na bagay. Masayang nag-thumbs up ang lalaki, tsaka ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho niya at siya naman, mag-iisip na pumikit. Sa kwarto'y palakad-lakad si Firen at hindi alam ang gagawin. Kailangang masabi niya iyon bukas kay Rafa. Nang sa ganun, makahanap pa siya ng ibang paraan kung sakaling hindi ito pumayag sa kanyang kondisyon. Sa lalim ng kanyang iniisip, napaigtad pa si Firen nang tumunog ang kanyang cellphone.
Namilog ang kanyang mata at kinabahan nang makita ang numero ng kanyang ama. Natakot siyang sagutin yun kaya't pinatay niya ang cellphone. Mas pinili niyang matulog ng maaga pagkatapos maglinis ng katawan. Tutal, mag-isa lang naman siya sa bahay at walang makausap. Nasa trabaho pa ang kanyang tita Danica. Madalas ay alas 8 na ito umuwi ng gabi. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Sinabi ni Vivian na maaga ang boss niya kaya naman dapat mas maaga din siya. Much better na mauna siya sa kanyang boss para maiwasan ang pag-init ng ulo nito. Nilinis niya kaagad ang office nito at ginawa ang schedule ng lalaki. Saktong alas 7 ng umaga, pumasok ng office si Rafa. Hay, napakagwapo talaga nito't ang bango pa. Good morning sir. Agad niyang pinakawalan ng pinakamatamis niyang ngiti. Ngiting may pakay dahil kailangan niya nang sabihin sa amo ang kailangan niyang sabihin. Good morning. Bahagya lang siya nitong tinapunan ng tingin bago tinungo ang sariling mesa. Kung hindi niya kilalang mabait si Rafa, iisipin niyang suplado ito kapag seryoso. Pero palagay niya, masarap itong magmahal. Pagkuway nagtimpla siya ng kape at lumapit sa mesa nito. Matapos ilapag ang tasa, nagpapansin siya rito para maagaw ang atensyon ng lalaki. Nasa monitor kasi ng computer ang mga mata ni Rafa. Thank you Miss Lopez. Sa muli ay formal nitong saad. Sa wakas ay humarap ito sa kanya kaya naisip niyang ito na ang pagkakataong iniintay niya. Sir Rafa, may sasabihin sana ako. Personal matter. Kailangan mo ng pera? Diretsong tanong nito bago siya tinitigan. Bahagya tuloy siyang kinabahan. Yes sir, 25 million. Kapalit ng virginity ko. Pasensya na, wala akong ibang malalapitan. Kayo lang talagang makakatulong sa akin. Aniya at parang batang nilaro ang daliri sa kamay. Nakatangot hindi makatitig sa lalaki para siyang malulusaw sa harapan nito. Deal. Matagal bago ito umimik at tila pinag-isipan ng sinabi niya. Dagli siyang nagangat ng tingin at tumingin sa lalaki. Seryoso ito, walang mababasang kahit na ano pang ekspresyon sa mukha nito. Totoo? Pumapayag kayo sir? Para siyang maluluha sa tuwa. Isipin pa lang niyang wala na siyang problema sama. Parang gusto na niyang magtatatalon at yakapin ng boss niya. Yes, sa isang kondisyon. Anito, kaya natigilan siyang saglit. Bakit may kondisyon? Saglit na wala ang ngiti niya sa labi. Ano namang kondisyon yun sir? Kinakabahan niyang tanong, paano kung hindi niya magustuhan ang kondisyon nitong yun? Tumayo ang lalaki mula sa pagkakaupo at marahang humakbang palapit sa kanya. Para naman siyang naistatwa habang nakatitig lang sa gwapo nitong muka. May kung anong bagay ngayon ang naglalaro sa kanya. Kasabay ay may kiliting naramdaman sa kanyang sikmura. Be my girlfriend. Seryosong saad nito sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita, hawak na ni Rafa ang isang palad niya. Nakahinga siya ng malalim matapos marinig ang kondisyon ni Rafa. Girlfriend lang pala. Yes sir, payag ako. Tugon niya at may ningning ang mga matang tumitig sa lalaking kanya ng boyfriend mismo sa araw na iyon. Ngumiti ito sa kanya. Sa buong maghapon, tila kay gaan ng kanyang pakiramdam. Wala na siyang problema. Ang iisipin niya na lang kung paano gagampanan ng pagiging girlfriend sa isang Rafael Custodio at hanggang kailan naman kaya yun. Araw ng Sabado, pasado alas 6 ng hapon sakay ng kotse si Rafa. Dinala siya nito sa 5-star hotel. Ito ang sandaling iaalay niya ang sarili sa lalaki, kapalit ng pera para sa kanyang ama. Bagaman hindi ito ang gusto niya, wala siyang magagawa. Kay malas niya lang na nagkaroon ng magulang na katulad ng kanyang walang kwentang ama. Ang nais niya pagkatapos ito, mawalan na sila ng komunikasyong dalawa. Yun bang wala na siyang pakailan pa dito? Ayaw niya nang masangkot pa sa gulo ng kanyang ama sa mga susunod. Mahirap lang isipin na siya ang magiging kabayaran sa ginawa nitong paglulustay ng pera. Pasalamat na lang din siya at hindi naman sa masamang tao ibibigay ang sarili. Wala nga siyang pag-aalangan ngayon ni walang takot dahil boyfriend niya ang lalaking kasama. Walang masamang mangyayari sa kanya. Bukod dun, 2 araw pa ang lumipas at medyo nasanay na siya sa lalaki. Sa 2 araw kasing iyon, sabay silang kumakain ni Rafa. Bukod dun, hatid sundo siya sa bahay. Sa halip ay excitement ang naramdaman niya sa mga sandaling yun. Habang nagmamaneho, lihim naman na pinakikiramdaman ni Rafa ang babaeng nakaupo sa passenger seat. Tahimik ito't malalim ang iniisip. Ang rason kung bakit pumayag siya sa kagustuhan ng babaeng ibenta ang sarili sa kanya, yun ay dahil una pa man, nais niya na itong makasama sa ibabaw ng kama.
Ngayon niya ibubuhos ang init na naramdaman niya para sa babae. Hindi naman siguro pananamantala ang gagawin niya dahil kasintahan niya na ito ngayon. Aalamin niya rin kung pagnanasa nga lang ba ito or mahal niya na si Firen. Sa 2 araw, natuklasan niya kung saan gagamitin ni Firen ang ganitong kalaking halaga at sa pagsisiyasat niya, nalaman niyang ama nito si Lucio Lopez at may-ari ng LS Company. Isang merchandise trading na ngayon ay pabagsak na dahil sa pagkakalulong nito sa sugal. At ang kabayaran ay naisipakasal ng ganid na lalaki kay Darwin Morhal na siyang pinagkakautangan ng 1.3 milyon bukod sa pagkalugi ng company nito. Ganito kaganid ang ama ni Firen at ang nag-iisa nitong anak na babae ang nais magdusa. Hindi niya matukoy kung anong galit ang naramdaman niya para kay Lucio matapos mapag-alaman na ng bagay na iyon. At isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang matulungan si Firen plus pabor iyon sa kanya. Matapos nilang mag-check-in sa hotel, tsaka lang nakaramdam ng kaba si Firen, bigla ay parang binayo ang dibdib niya. Hawak ngayon ni Rafa ang kanyang isang palad habang patungo sila sa kanilang silid. Sa 12 palapag ng hotel, ramdam niya ang pamamasa at panlalamig ng kanyang palad. Goodbye virginity, naibulong niya nang tuluyang makapasok sa loob ng kwarto at sumalubong sa kanya ang malamig na kwarto. Nakita niyang komportableng umupo si Rafa sa gilid ng mamahaling kama at naghubad ng sapatos. Anong gusto mong kainin? Baling nito sa kanya matapos itabi ang hinubad na sapatos. Oh, react niya na hindi akalaing aalukin muna siyang kumain bago sila gumawa ng milagro ni Rafa. Magpapadeliver na lang ako or gusto mo sa labas na tayo kumain? Muli ay tanong ng lalaki. Kahit ano, Sir Rafa. Kabado niyang tugon na nahuli ang sarili na nangangatugang boses. Umupo din siya sa gilid ng kama kasi naman baka mabuwal na lang siya bigla dahil sa pangangatog ng kanyang mga paa. Naiinis siya sa sarili dahil wari ba ayaw kumalma ng kanyang isipan. Okay, kinuha nito ang telepon na makikita lang din sa loob ng kwarto at nagpa-deliver. Halos 2 oras din silang kumain na wala namang gaanong napag-usapan pero kahit papaano nabawasan ang kanyang pagkailang. Nagtungo agad dito ng banyo matapos nilang kumain at paglabas nakabalabal na lang ito ng tuwalya. Nagmamalaki lang naman ang magandang hubog ng katawan nito. Nang dumako ang tingin sa kanya ni Rafa, nag-iwas siya at kinuha ang malinis na towel tsaka siya naman ang pumasok sa loob ng banyo. Nilinis niya ang bawat sulok ng kanyang katawan at sinigurong mabango or sinadya niyang magtagal sa loob ng banyo habang nagre-relax at iniisip na okay lang ang lahat. Ang mahalaga pagkatapos nito, wala na siyang problema. Paglabas ng banyo, bukas ang malaking TV pero wala naman doon ang atensyon ni Rafa dahil nakatingin ito sa kanya na para bang kanina pa siya inaantay. Bahagya itong tumayo at mabagal ang mga hakbang na lumapit sa kinatatayuan niya. Dama niya ang pag-iinit ng magkabilang pisngi habang nanunuyo ang kanyang lalamunan ng salubungin ng titig na iyon. Kapwa sila walang imik na nakatitig lamang sa isa't isa. Hindi nagtagal, hinaplos ni Rafa ang kanyang pisngi at sinimula na siyang halikan sa labi. Sa una ibanayad lamang iyon hanggang sa kalaunan naging uhaw ang lalaki. Para itong hayok na sinibasib siya ng halik dahilan upang mapakapit siya sa leeg ni Rafa. Nalalasahan niya na ang kakaibang tamis sa labi ng lalaki at nagugustuhan niya na rin yun. Napapikit siya at sinundan ang bawat galaw ng labi ng nobyo. Hinapit siya nito at pakaragang dinala sa ibabaw ng malambot na kama at marahang inilapag na hindi pinaghihiwalay ang kanilang mga labi. Firen, para itong nahihibang nang kalasin ng lahat ng kanyang sagabal. Inihanda na lamang ni Firen ang kanyang sarili sa gabing yun. Nangako naman si Rafa na magiging maingat ito sa pag-angkin sa kanya. Kinabukasan, nagising si Firen na may mainit na mga bisig na nakapulupot sa kanya. Matapos ang nangyari sa kanila kagabi, nakatulog siya sa pagod. Hindi niya namalayang binihisan siya ni Rafa dahil may suot siyang malaking damit at halatang hindi yun sa kanya. Good morning. Boses ni Rafa ang narinig niyang nagising habang tinititigan ng gwapong mukha nito. Tinignan niya ang orasan, 7:00 ng umaga. Nginitian niya ito. Rafa, makukuha ko na ba sa'yo ang pera? Diretsahan niyang tanong. Sa halip na sumagot ay kinabig siya nito. Inangkin ang labi niya na tila ba iyon ang unang halik niya. Mukhang ihirit pa ata ng isang round ang lalaki. Nasiguro niya iyon nang pumasok sa loob ng maluwag niyang damit ang palad ni Rafa. Mabilis na nag-response ang kanyang katawan
nang magpalit sila ng pwesto at ngayon ay nasa ibabaw niya ng lalaki. Sa bagay, di hamak na mas masarap itong almusal. Nang matanggap ang pera mula kay Rafa, ay agad ipinadala ni Firen sa bank account ng ama ang 25 milyon. Siguro naman sapat na yun para muling makabangon ang kumpanya nito mula sa pagkakalugi. Firen, iha! Humahalakhak ito sa kabilang linya nang siya'y tawagan. Maaring natanggap na nito ang perang ipinadala niya kaya ito masaya. Masaya na ba kayo, Dad? Mahinanakit ang loob niyang tanong. Well, hindi ko na itatanong kung saan galing ang perang ibinigay mo sa akin. Tumawag lang ako sa iyo para magpasalamat. Pero ang gusto ko talaga, makasal ka kay Darwin. Alam mo kasi sa ganitong paraan lang ako makakabawi. Settled na sana ang buhay mo kung sinunod mo lang ako. Wika pa nito. Okay lang ako, Dad. Kaya ko ang sarili ko. Mas magiging masaya ako kung hindi na tayo magkikita pa kahit kailan. Pagkasabi, ibinaba na niya ang linya. Batid niyang utang na loob pa rin niya ang pagkakaroon ng katulad nitong ama. Subalit hindi niya lang maiwasang isipin na ito rin ang sumira ng buhay na ibinigay sa kanya. Napakaraming pagkakataon sana itong magbago. Subalit mas pinili nito ang alam na makakasama rito. Hi! Malamyos na boses mula sa kanyang likuran ang nagpaigtad sa pananahimik ni Firen. Si Rafa iyon na agad siyang niyakap mula sa kanyang likuran. Pansin niyang sweet sa kanyang boyfriend. Talagang ginagampanan nito ang pagiging kasintahan. Rafa, baka may makakita sa atin. Saway niya nang humagod ang mainit nitong hininga sa leeg niya. Sinimulang gumapang ang palad nito at humaplos kung saan. Walang makakakita sa atin, baby. Don't worry, the door is closed. Pabulong nito at mas lalo siyang kinabig. Mas idinikit nito ang mukha sa mukha niya. Nagparaya naman siyang halikan nito sa labi. Bagkus ay gumanti pa nga siya. Kung may makakakita sa kanilang dalawa, iisipin nito yun na sila'y nagmamahalan. Ang sweet kasi ni Rafa kapag sila lang dalawa. Pakiramdam niya tuloy, hindi lang katawan niya ang naangkin nito, kundi pati puso niya. Maliban sa halik, wala naman ibang ginawa sa kanyang amo. Madalas kapag ganitong oras, lalo't kadarating lamang nito, parang good morning kiss lang iyon ng lalaki. Sinadya niya kasing wag magpasundo kay Rafa dahil dumaan siya ng bangko kanina. Nagpaalam na rin siyang malilate. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal pero kanina hindi nangyari. Kaya sa mga halik nito, tila miss na miss siya. Kapag tanghali naman, kadalasan busy ang nobyo kaya hindi sila nakakapagsabay kumain. At kapag naman nangyayari yun, bumabawi naman sa gabi ang lalaki. Sa loob ng kumpanya, wala pang nakakaalam sa relasyong namamagitan sa kanilang dalawa. Kahit na ang katiwala nitong si Vivian, hindi rin niya alam kung anong meron sa kanila. Pero nararamdaman niyang nagugustuhan niya ang mga sandaling nasa tabi niya si Rafa. Sa paglipas nga ng mga araw, namimiss niya ang masuyo nitong yakap at halik sa kanya. At minsan niya nang pinangarap na sana totoong mayroon sila. Alam naman niya kasing hanggang doon lang, pwedeng sabihin ni Rafa na hiwalay na sila kapag nagsawa na ito sa kanya at may iwan siyang talunan at pinagsawaan ng lalaki. Mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin, Firen? Tila naghihinala ang boses ng kanyang tita Danica isang hapon pag-uwi niya nang hinatid siya ng nobyo. Alam niyang si Rafa ang tinutukoy nito. Halos 1 linggo na kasi sila noon ni Rafa at may pagkakataong nakikita ng tita Danica niya ang lalaking amo na sinusundot hinahatid siya. Naisa na niyang ipakilala ang nobyo sa kanyang tita Danica pero nag-aalangan siya. Ano ba dapat niyang ipakilala rito? Tungkol saan, tita? Painosente niyang tanong. Nito lang, nakausap ko ang dad mo. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa pera na binigay mo sa kanya. Pangalawa, yung lalaki naghahatid sundo sa'yo. Hindi siya nakakibo. Nawalan siya ng ihahagilap na sagot. Hindi naman niya pwedeng sabihing boyfriend niya si Rafa dahil baka dumating ang araw na maghiwalay sila ng lalaki. Ang gusto kong malaman, saan ka kumuha ng pera, Firen? Muli ay pag-uusisa nito. Tita, nanghiram ako sa boss ko. Matagal bago niya nasagot yun. Nang ganun kalaki? Parang na-shock ito at hindi makapaniwala. Napatangu-tangu siya. Tinitigan siya nito ng matagal. Gusto ko makausap ang boss mo, Firen. Hindi biro yung halagang hiniram mo sa kanya. Bukas nais ko siyang makausap, okay? Para siyang supervisor sa mall na nagparuot pa rito pagpasok niya ng kanyang silid matapos silang mag-usap kanina habang iniisip ang sinabi ng kanyang tita. Paano na kumabo ko siya?
Nagulat pa ang dalaga sa gitna ng pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Pagkakitang tumatawag si Rafa, biglang nawala sa kanyang isip ang suliranin, napapangiting sinagot ang tawag ng nobyo. Kanina lang sila naghiwalay pero miss niya na naman ito. Hi, nagising ba kita? Nakangiti ang lalaki sa kabilang linya. Hindi no, ang totoo hindi ako makatulog. Pag-amin niya nang bigla na namang maalala ang sinabi ng kanyang tita Danica. Siguro iniisip mo ko. Himig pagbibiro ni Rafa at mas lalong umiti. Mahina siyang natawa. Marahil ay kinikilig. Totoo naman talagang hindi ito nawawala sa isip niya. Seryoso to Rafa. Si tita nais kanyang makausap. Marahil itatanong niya yung pera galing sa'yo. Nagsinungaling ako na hiram ang perang yun. Huwag ka na mag-alala, Fyren. Ako nang bahala sa tita mo bukas, okay? Kakausapin ko siya. Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Huwag Rafa. Pwedeng ako nang bahala kay tita please? Matagal siya nitong tinitigan sa monitor. Sure? Paniniguro nitong tanong. Tumango-tango siya. Ilang sandali pa silang nag-usap bago nagpaalam sa isa't isa. Kinabukasan ay napaniwala niya ang kanyang tiyahin sa kanyang kasinungalingan habang sila ni Rafa ay patuloy ang kanilang relasyon. Buong akala niya magiging okay na ang lahat sa kanya. Subalit pagkalipas ng halos 2 buwan at hindi mabilang na sandali nila ni Rafa ay magbubunga iyon. Dahil dito napagpasya na lamang niyang iwan ng lalaki dahil sa walang kasiguraduhan nilang relasyon. Ang magiging anak nila ang isang alaala niyang minahalang lalaki. Nagsilang si Fyren ng isang malusog na sanggol at hindi maikakaila ang dugong kustodyo. Matapos manganak, napagpasyahan niyang magtrabaho dito sa ibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng anak niya. Kumuha na lamang siya na mag-aalaga sa kanyang baby. Sa ngayon, 2 years old na ang anak nila ni Rafa na si Reggie. Pero wala siyang balak na ipaalam sa ama nito ang tungkol sa kanilang anak, lalo't hindi naman siya mahal ng lalaki. Nagpakasasa lamang ito sa kanyang katawan. Sa totoo lang, sa pag-alis ni Fyren ng Pinas noon, hindi alam ng kanyang tita na siya ay nagdadalang tao. Walang nakakaalam o dapat hindi malaman nito na nagbenta siya ng laman para lang isalba ang paluging negosyo ng ama. Matapos umalis ng Pinas, wala na rin siyang naging balita kay Rafa. Total ay wala naman na siyang balak pang bumalik. Baka nga nag-asawa na ito ngayon sa tagal ba naman ng panahon. Madalas ay kausap niya ang tiyahin upang siya'y kamustahin. Subalit kapag nababanggit nito si Rafa, bigla niyang inililihis ang kanilang usapan. Hindi naman siya galit sa lalaki dahil simula pa man ang kanilang naging relasyon, alam niya na ang rason. Tila ba pakiramdam niya, naging pangpalipas lamang siya ng oras nito at masakit yun para sa kanya, lalo't mahal niya na ang lalaki. Hindi naging madali para sa kanya ang mag-move on ng mag-isa and at the same time, palakihin ang anak niya ng walang ama. May mga sandaling naaalala niya si Rafa at nais makita pero pinipigilan niya ang sarili dahil ito ang mas makakabuti para sa kanya. Naging maayos naman ang kanyang trabaho dito sa ibang bansa bilang isang turista. 2 taon na siyang tourist guide ng mga katulad niyang Pinoy na gustong magbakasyon. Palibhas ay malaki ang kita dahil na rin sa nakukuhang tip ay naging maalwan ang buhay niya at ng anak niya. Hanggang isang araw, ang ama mo, Fyren, nasa hospital ngayon. Kailangan mong umuwi. Kung hindi baka hindi mo na siya maabutan. Saad ng kanyang tita Danica na umiiyak habang kausap niya sa cellphone. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig. Maayos naman ang katawan ng kanyang ama pag-alis niya noon at nung huli silang nagkausap. Paano nangyari yun? Hindi totoo yan tita. Maayos naman si dada. Pag-aalala niya, wala kasi siyang balak umuwi. Pinakita ng kanyang tiyahin ng isang larawan ng kanyang ama na nakahiga sa hospital bed. Bumagsak ang katawan nito at halos 1 taon na daw pabalik-balik sa paggamutan. Sabi ng tita niya ay may diabetes ang kanyang ama. Kailangang putulin ng doktor ang paa nito para hindi mahawaan ng ibang parte ng katawan. Pero iintayin nito ang kanyang desisyon. Natutop niya ang bibig at napaiyak sa hindi inaasahang nangyari sa kanyang ama. Kahit masama ang loob niya rito dahil sa kanyang sinapit, hindi pa rin niya matitiis. Ora mismo, nag-resign siya sa kanyang trabaho at agad lumipad pabalik ng Pilipinas. Dumiretso siya sa kanilang bahay pagdating ng Maynila. Hindi na rin siya nagpasundo sa kanyang tiyahin dahil alam niyang marami itong katanungan tungkol sa kanyang anak at hindi pa siya handa upang sagutin ang mga kung ano-anong katanungan nito.
Alam kong babalik ka, Firen. Long ni Rafa nang makitang papasok ang dalaga sa tahanan ng mga Lopez. 3 taong wala siyang balita sa nobya. Para itong bulag na naglaho nun, niyang tiyahin, hindi alam kung saan nagtungo ang pamangkin. Wala siyang pagkakataong hanapin ang nobya noon dahil sa kailangan niyang asikasuhin ang kanyang negosyo dahil hindi biro ang 25 million na nawala sa kanya. At kapag nagpabaya siya, mauuwi din sa pagkalugi ang kanyang negosyo. Ganoon man, nakikibalita siya sa mahal na ama ni Firen. Alam niyang kahinaan ito ng babae, tipong gagawin ng lahat para sa ganid nitong ama. At batid niya rin na mangyayari ang pagbabalik nito sa Pinas. Nito lang, natuklasan niyang tuluyang ibinenta ni Mr. Lopez ang negosyo nitong pilit isinalba ni Firen. Nauwi sa walang sakripisyo ng anak dahil sa sugal lamang napunta ang pera niya. Siya ang nagpakahirap kitain yun, dugot pawis ang puhunan niya. Pero dahil sa matinding awa kay Firen na hindi maging miserable ang buhay nito, binigay niya ang halagang kailangan nito pero pagkatapos iiwan siya ng babae. Nangangahulugan lang na tanging pera lamang ang kailangan nito sa kanya at walang kahit na ano paman. Pagsisisihan ni Firen ang panggagamit na ginawa nito sa kanya. Dahil dito, naikuyom niya ang kanyang kamao. Galit siya kay Firen. Galit siya sa ama nito. Sir, kakausapin niyo ba? Pukaw ni Rod sa kanyang pananahimik. Tuluyan na noong nakapasok si Firen sa loob ng bahay pero nanatili siyang walang kibo. Kinakalma niya ang galit na nasa dibdib niya ngayon. Umalis na tayo. Mahina niyang usal pero madiin. Maghaharap silang muli ni Firen sa ibang pagkakataon. Ipapadama niya ang sakit ng pag-iwan nito sa kanya. Ramdam ni Rod na galit siya sa mga sandaling yun kaya hindi ito kumibo at nagmaniobra ng sasakyan. Si Rod lamang ang nakakaalam kung paano halos mabaliw siya nang iwan ni Firen. Daig pa niya noon ang namatayan dahil alam niya sa sariling mahal na ito at naghihintay na lamang ng pagkakataong sabihin sa dalaga ang nararamdaman. Ang kaso, naghanap ito ng ibang lalaking magagatasan pagkatapos babalik itong may anak na. Para siya nitong pinirapiraso. Ininsulto ni Firen ang kanyang pagkatao. Niyurakan, makikita nito kung paano magalit ang isang Rafael Custodio. Sa office tayo. Mando niya pa sa lalaki. Yes sir, tugon lamang ni Rod habang si Firen naman namamalisbis ang luha nang tunguhin ang hospital at makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama. Maraming aparatong nakakabit dito at para itong lantang gulay. Habang umiiyak, niyakap siya ng kanyang tita Danica. Masyadong pabaya si kuya sa sarili. Walang ibang alam gawin kundi magpasarap sa buhay. Anito sa kanyang tila galit. Anong sabi ng doktor, tita? Kaya ba ni Dad ang operasyon? Hindi ba madadala sa gamot ng sakit niya? Baka naman pwedeng hindi naputulin ang kanyang mga paa. Nangihina niyang sabi. Firen, yun ang makakabuti sa kanya. Kundi habang buhay siyang nasa gamutan. Pero hindi yan ang malaki nating problema, Firen. Kundi pera. Huwag ka sanang mabibigla. Pero ang lahat ng perang binigay mo sa iyong ama, nilustay niya lamang sa kasino. Tuluyan niyang ibinenta ang kumpanya kay Mr. Borjal. Kaya wala tayong pang-opera sa kanya dahil wala siyang natirang pera. Saan tayo kukuha ng pang-pa-opera, Firen? Kailangan natin ng 100,000 para sa operasyon ng iyong ama. Umiiyak na saad nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig pagkarinig nun. Ang 25 million na iyon, nilustay lang ng kanyang ama. Napalingon siya sa lalaking nasa hospital bed at biglang napalitan ng matinding puot ang awang nararamdaman niya rito kanina lang. Namamalisbis ang luha ni Firen sa kaalamang yun. Sobrang sakit para sa kanya na walang nangyari sa pagsasakripisyo niya. Tila na walang saysay ang buhay niya dahil dito. Gusto niyang sugurin ang ama sa higaan ito't sumbatan dahil sa 25 million na yun ay nabuntis siya at ngayon nagtitiis dahil sa damdaming patuloy na ikinukubli. Firen, alam kong masama ang loob mo sa iyong ama pero pwedeng isantabi mo muna yan. Kailangan nating humanap ng paraan para maoperahan siya. Dinig niya ang untag ng kanyang tiyahin sa kanyang pananahimik. Nandito pa rin sila sa loob ng hospital, nag-iisip sa panibagong problemang nakaatang sa kanya. Sinabi niya sa sarili noon na ayaw niya nang magkaroon ng kahit na anumang ugnayan sa ama dahil ganito ang nangyayari pero heto na naman siya, nasasangkot na naman sa problema nito. Nilingon niya ang tiyahin at mapait nang umiti. Tita, anong gagawin ko? Naluluha at problemado niyang tanong. Lumapit ka ulit kay Rafa.
Di ba sinabi mo noon na nangutang ka sa kanya? Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Ilang beses siyang napalunok. Wala siyang planong sabihin ng katotohanan pero kailangan nitong malaman na hindi na siya pwedeng lumapit pa at humingi ng tulong kay Rafa. Ayaw na rin niyang malaman itong nasa Pinas siya at ayaw na rin magtagpo pang muli ang kanilang landas ng lalaki. Tita, ang totoo, hindi ako nangutang kay Rafa noon. Saad niya na bahagyang ibiniti ng sasabihin upang mag-ipon ng lakas ng loob. Naninikip ang kanyang dibdib at patuloy na lumuluha. Ang tiyahin niya naman ay nag-aantay ng kanyang sasabihin. Ang totoo. Ano ang totoo, Firen? Sabihin mo. Hinawakan na nito ang kamay niya para bigyan siya ng lakas ng loob sabihin dito ang katotohanan. Tita, ibinenta ko yung sarili ko kay Rafa kapalit ng 25 million at kaya ako umalis at nagpakalayo dahil nagbunga yung ilang beses niyang paggamit sa katawan ko. Humahagulgol si Firen nang sa wakas nasabi na rin niya sa tiyahin ng lahat. O Diyos ko! Natutop nito ang sariling bibig at siya'y niyakap. Pareho silang napahagulgol at sinabayan siya nito ng pag-iyak. Ilang segundo silang nasa ganoong ayos na para bang namatayan sa matinding pag-iyak. Awang-awa ito sa kanya hanggang sa narinig nilang pareho ang boses ng kanyang ama. Nagising ito kaya dagli silang naghiwalay. Lumapit siya sa gilid ng kama nito. Pagkakita sa kanya, bahagya itong umitit nagkaroon ng pag-asa sa mga mata. Firen, anak. Bulalas nito, itinaas ang kamay na tila ba pilit inaabot ang palad niya. Lumapit din ang kanyang tiyahin. Kuya, kumusta ka na? Tanong nito sa nakaratay na kapatid. Nahihirapan na ako. Please, tulungan niyo ko. Pagmamakaawa nito na tumulo ang luha. Sa kanya ito tumingin, sobrang lungkot ng mga mata. Akala niya napupuod siya sa ama pero nanaig pa rin ang puso niya bilang anak at nakaramdam ng awa. Kuya, paano ka namin matutulungan wala naman tayong perang pang-pa-opera? Saad ng kanyang titang problemado din at umiiyak. Tulad niya, naawa din sa kapatid. Sinulyapan siya nito sa kanyang gawi. Anak, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Please, maawa ka sa akin. Mahina ang boses nitong Saad. Pero Dad, paano? Hindi ko alam kung kanino ko lalapit. Magpakasal ka kay Darwin. Siya lang ang makakapagsalba sa akin. Wala na tayong choice, anak. Sana sa pagkakataong ito wag mo kong bibiguin. Ayoko manatili rito. Hindi ako mabubuhay sa loob ng hospital. Unti-unti akong mamamatay rito. Mahabang wika nito na ikinagitla niya. Napatingin din sa gawi ang tiyahin niya upang tignan ang kanyang reaksyon. Pagkuway na pailing-iling siya, tsaka galit na nagpahid ng luha. Hindi siya magpapakasal sa lalaking yun kahit ito na lang ang natitirang pag-asa niyang matulungan ng kanyang ama. Dad, ayoko magpakasal sa kanya. Bigla ay napataas ang kanyang boses. Nagbago bigla ang reaksyon sa mukha nito. Kung ganun, hahayaan mo na lang ba ako mamatay, ha, Firen? Anong klase kang anak? Pinalaki kita ng maayos. Pinagtapos sa magandang paaralan. Panunumbat nito sa galit na boses. Napapikit siya nang makaramdam ng inis sa sinabi ng ama. Nagtimpi siyang tumingin dito. Dad, wag niyo kong susumbatan dahil hindi niyo alam kung paano ko ginawa ng paraan para lang maibigay sa iyo ang 25 million na akala ko makakatulong sa inyo. Binenta ko yung sarili kong katawan. Hindi niyo ba alam at hanggang ngayon, dala-dala ko yung naging bunga nun? Sinayang niyo lahat ng pagsasakripisyo ko para lang iparamdam na ama ko kayo. Ginusto niyong mangyari to sa inyo. Kaya naman wag na wag niyong isusumbat sa akin na hindi ako naging mabuting anak. Galit niyang sigaw rito. Hindi na rin napigilan ni Firen ng sarili na sumbatan ng kanyang ama. Wala itong alam sa nangyari, kaya siguro kailangan itong malaman. Pagod na rin siyang intindihin ito dahil sa utang na loob bilang isa siyang anak nito at hanggang ngayon patuloy pa rin siyang nagdudusa. Nakita niyang natulala ang kanyang ama at hindi makapagsalita matapos marinig ang kanyang mahabang sinabi. Sa unang pagkakataon, pinagtaasan niya ito ng boses. Umiiyak siyang sinamantala ang pagkakataong tumalikod at lumabas sa kwartong iyon. Nagtuloy siya sa restroom at doon umiyak ng umiyak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa loob. Basta siniguro niyang ubos na ang lahat ng kanyang luha paglabas. Umuwi muna siya sa bahay upang makapag-isip sa dapat gawin at kung saan kukuha ng pera pampaopera ng ama.
Galit siya pero mananatiling ama niya pa rin ito at tama ang kanyang tita. Walang ibang makakatulong dito kundi ang tanging sila lamang. Hindi na rin naman siya matutulungan ng tiyahin dahil sakto lang naman para sa sarili nito ang kinikita. Kaya siguro hindi na nag-abala pang mag-asawa ang tiyahin dahil sa napakaraming problema sa kanilang paligid na kinasasangkutan ng kanyang ama. Siguro ganoon din siya ngayong may anak na siya at wala na siyang ibang iisipin pa kundi ang kanyang anak lamang. Kapag nalagpasan niya ang suliranin ngayon, babalik siya sa ibang bansa at doon gustong mamuhay kasama ang anak. Pero dahil hindi niya matatakasan ng problema sa ama, kailangan niya iyong harapin. Kinabukasan, maaga pa siyang umalis upang maghanap ng bibili ng bahay nila. Ito na lang ang huling ari-arian na maaari niyang ibenta para muling madugtungan ang buhay ng kanyang ama. Lingid sa dalaga na kanina pa may nakamasid dito mula sa paglabas ng bahay hanggang sa pagsakay nito ng taxi. Si Rafa iyon. Oras na para muli silang magkaharap ni Firen. Sinundan ni Rafa ang sinasakyan ni Firen hanggang sa huminto yun. Saktong pagbaba ng dalaga, mabilis niyang iniharang sa dinaraanan nito ang kanyang sasakyan tsaka binuksan ang pinto sa tapat niya. Agad din siyang bumaba. Nakita niya ang takot sa mga mata nito nang makilala siya ng babae. Get in the car. Makapangyarihan niyang utos. Dama niyang galit na galit siya ngayon at kung hindi niya maisasama si Firen, magwawala siya. Rafa? Hindi makapaniwala nitong usal na tila nanigas sa kinatatayuan nito. Sakay. Pag-uulit niya na nagtitimpi sa galit. Nakita niya itong tumango at napilitang sumakay marahil na hintakutan. Sinundan niya naman ito ng tingin hanggang sa makasampa sa loob ng kanyang sasakyan tsaka siya sumakay sa driver's seat. Sa mga mata nito ay may pangamba at takot na para bang may nais sabihin. Yun nga lang, mas piniling maging tikom ang bibig. Rafa, I'm sorry. Nagmamaneho na siya na magsalita ito pero hindi niya inimik. Napatiimbagang siya nang salubungin niya ng tingin ang namamasa nito mga mata sa luha. Hindi niya nais makita na masaktan ito pero hindi niya din deserve na iwan ni Firen ng walang pasabi lalo't wala siyang nagawang kasalanan dito. Maayos ang usapan nila ng nobya. Handa niyang ibigay lahat. Ano pa ba ang kulang? Pero ipinagpalit lang din siya nito sa iba para lang sa pera. Nasaktan siya dahil sa loob ng halos 3 buwan nila. Hindi man lang siya nakuhang mahalin ni Firen. Tanging pera lang talaga niya ang kailangan nito. Gusto niyang sumbatan ng dalaga dahil tila punyal iyon na sumaksak sa puso niya. Matapos siyang talikuran ng walang dahilan pero naisip niyang wala nang silbi pa iyon. At ngayon, hindi niya nahahayaan pang mawala si Firen sa kanyang tabi. Kung kinakailangan, itali niya ito'y gagawin niya. At nasisiyan siyang makita na takot ito sa kanya. Tama lang na matakot ito para sa ganoon. Hindi na mangangahas pa si Firen na muli siyang iwan. Habang si Firen naman, kabado sa nakikitang galit sa anyo ni Rafa. Kakaiba ito sa dating Rafa na nakilala at nakasama niya. Ngayon lang din niya ito nakitang galit. Isang bagay na nauunawaan niya kung bakit. Hindi niya alam kung paano nito nalaman kung nasaan siya at kung nakabalik na ba siya ng Pinas. Wala siyang lakas ng loob na ito'y kausapin. Iintay na lang niyang lumamig ang ulo ni Rafa. Dinala siya ng binata sa bahay nito kaya namamangha ang isang ginang na naka-uniform pang maid pagkakita sa kanya. Si Manang Laura yun. Noong magkasintahan pa sila ni Rafa, minsan na siyang nadala dito sa bahay at sa pagkakatitig nito, wari bang nagtaka pa sa kanya. Tinanguan siya nito't nginitian. Inakbayan naman siya ni Rafa tsaka iginiya sa silid ng lalaki. Patulak din siya nitong ipinasok sa loob ng kwarto. Gusto ko simula sa araw na to, akin ka lang Firen. Wala kang ibang kakausapin kundi ako lang. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay kapag walang pahintulot ko. Huwag mo nang tangkaing takasan ulit ako dahil hahanapin kita kahit saan ka magtago. Sabi nitong galit. Napaatras siya ng bahagya sa takot na baka saktan siya ng lalaki. Kaso wala na pala siyang maatrasan pa dahil padar na iyon ang kwarto ng lalaki. Nasukol siya. Huminto ito ng halos 1 dangkal na lang ang layo sa kanya. Sunod-sunod na siyang napalunok nang umangat ang isa nitong kamay at kinalas ang ilang botones ng blusa niya. Tumahip ang kaba sa dibdib niya ng mga sandaling yun. Hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Hindi niya magawang pigilan ang kamay ng lalaki dahil magpahanggang ngayon, nakikita niya pa ang galit nitong anyo. Nanatili ang lalaki nakatitig sa mata niya hanggang sa tuluyang dumausdos ang suot niya pababa sa kanyang paanan.
Walang nanulas sa bibig niya nang maramdamang lumapat ang labi nito sa kanyang labi. Nahigit niya ang paghinga nang hapitin siya nito at dinala sa ibabaw ng kama. Wala rin naman siyang balak magprotesta. Mahal niya ang lalaking ito at nasasabik siyang madamang muli ang tamis ng yakap at halik ni Rafa. Malimang ibigay na muli ang sarili sa lalaki. Alam niyang wala siyang magagawa. Kalaunan, ang masuyong halik nito naging mapagparusa. Dama niya ang mararahas nitong haplos at halik na nagiiwan ng marka sa katawan niya. Matapos siyang angkinin ni Rafa, lumapit ito sa drawer at kumuha ng pera, tsaka inihagis ang lilibuhin sa kanyang harapan. Alam kong kailangan mo ng pera, kaya simula ngayon, babayaran ko ang bawat serbisyo mo sa akin. Pangiinsulto nito. Tsaka lang napaiyak si Firen nang lumabas si Rafa sa silid na yon matapos ang namagitan sa kanilang dalawa. Pinatunayan lamang nito kung anong tingin ng lalaki sa kanya. Isang bayarang babae. Naninikip ang dibdib na pinulot niya ang pera. Kailangan iyon ng kanyang ama, kaya hindi na muna niya iisipin ang nararamdaman. Magpapakatatag siya at naniniwalang may katapusan din ng kalbaryong pinagdadaanan niya ngayon. Matapos magbihis, lumabas siya ng kwarto. Kailangan niyang umalis at pumunta sa hospital, pero binalaan siya ng lalaki kanina. Nasasaktan siya sa pagbabago ni Rafa na dati niyang minahal, pero siya ang may kasalanan ng lahat. Umalis siya ng walang paalam, kaya deserve niya ang malamig nitong trato. Nadatnan niya ang katulong malapit sa bukana ng pintuan. Umalis si Sir at ibiniling ka sa akin. Babalik yun ngayong hapon. Nakangiti nitong saad sa kanya. Pwede ba akong umalis? Pangako babalik ako bago pa man siya makauwi. Manang, hindi ako pwedeng manatili rito. Nasa hospital ang dad ko. Pagsusumamo niya, baka sakaling makalusot. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko man alam kung anong tungkol sa inyo ni Sir Rafa, pero nararamdaman kong mahalaga ka sa kanya. Pahayag nitong nakangiti. Saglit siyang natamimi bago nagpaalam sa ginang nababalik na sa silid at nagpa siyang tawagan na lang ang lalaki. Bukod sa kanyang ama, inaalala na rin niya ang kanyang anak. Bagaman sanay itong malayo siya at gabi lang nakikita, namimiss niya na si Reggie. Kulang ang araw kapag hindi ito nakikita. Isa pa, nasanay siyang katabing matulog ang anak niya. Sana payagan siya ni Rafa na makasama ang kanyang anak sa bahay na iyon. Halos 2 oras nang nakaupo si Rafa sa harapan ng kanyang mesa nang magring ang cellphone. Bagaman hindi naging maganda ang pagtatagpo nilang muli ni Firen kanina at pakiramdam niya'y naging malupit siya rito, pinagsisisihan niya iyon. Hindi ito ang gusto niyang mangyari sa kanila ng babae dahil sobra niya itong mahal. Ramdam niya iyon kanina habang inaangkin si Firen. Pakiramdam niya kapag kasama niya ang dalaga, tsaka lang nabubuhay ang dugong umaagos sa mga ugat niya. Tanging kay Firen niya lang ito naramdaman na halos mabaliw siya. What? Suplado niyang bungad kay Firen dahil ito ang tumatawag. Rafa? Usal nito sa paus na boses. Napabuntong hininga siya. Kahit ang boses ng babae kinasasabi kanyang marinig, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan kapag nagniniig sila noon na hindi niya narinig kanina, katulad ng dati nung akala niya masaya ito sa kanya. Please, payagan mo kong umalis. Kailangan ako ni Dad. Babalik din ako agad. Dinig niyang nabasag ang boses nito. Sasamahan kita. Alam mo bang wala akong tiwala sa'yo? Madiin niyang turan, puno ng pagdududa. Hindi nga siya nagkamali. Kaya nitong ibenta ng paulit-ulit ang sarili para lang sama nito. Handa itong magsakripisyo para lang sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa kahit na anong meron ito. Okay, tipid nitong tugon sa kabilang linya. Isa pa pala, Rafa. Okay lang ba na isama ko yung anak ko? Nakikiusap nitong Saad. Naikuyom niya ang kamao. Hindi niya naisip na mangyayari ito. Nakalimutan niyang may anak ang babae. Hindi man niya gustong makita't makasama ang anak nito, wala siyang magagawa. Mas pipiliin na lang niya yun kaysa naman muling malayo sa kanya si Firen, kaya pumayag na siya. Kung tutuusin, sobrang bait niya kay Firen. Kung hindi niya lang ito mahal, marahil hindi na siya gagawa ng paraan para matulungan itong muli. Nag-aalala siyang baka kung ano na naman ang pumasok sa isip ni Firen dahil alam niyang handa itong magsakripisyo para kay Lucio. Naiiyak naman sa saya si Firen nang pumayag ang lalaki makasama sa bahay ang anak niya. Katunayan, pinasamahan pa siya ni Rod sa driver nito upang sunduin ang bata sa araw na yun. Pero hindi ito pumayag na magtungo siya sa hospital na hindi ito kasama.
Kaya tinawagan niya na lang ang tiyahin na naghahanap na siya ng pera upang maoperahan ng ama. Hindi niya na naisip kung anong kahihinatnan ng lahat ngayong kasama niya na ulit si Rafa. Sinabi niya na rin ang planong pagbebenta ng bahay pero hindi pumayag ang kanyang tiyahin dahil wala daw uuwian ng kanyang ama. Tugon niya, wala na silang magagawa pa. Pwede namang paglabas ng ama sa hospital, doon na ito tumuloy sa bahay ng kanyang tita. Gusto niyang ma-realize ng dad niya na pagkatapos nito, wala nang natira pa rito kaya wala itong choice kundi ang magbago. Pagod na siya at pakiramdam niya, sira na rin ang kanyang buhay. Hapon nang umuwi si Rafa, inagahan niya dahil sasamahan niya si Firen sa hospital. Yun ang sinabi niya sa babae kanina nang ito ay tumawag. Pagpasok sa sala, tumambad sa kanya ang malusog na bata. Painot-inot itong nagbabaybay sa mahabang sofa. Bukas ang TV pero wala naman doon ang atensyon ng bata. Hindi na siya nagtaka pa kung bakit may bata sa loob ng bahay niya. Kaninang tanghali tumawag si Rod upang ibalita na nasundo na ni Firen ang anak at kasalukuyan ng nasa bahay. Marahan siyang lumapit dito. Galit siya kay Firen sa pangangaliwa nito sa kanya pero hindi naman niya idadamay ang walang kamuwang-muwang. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, lumingon ang bata sa kanyang gawi. Napatingala ito sa kanya at umawang ang munting labi. Gumuhit ang inosenteng ngiti. Dada, paulit-ulit na pagbigkas ng munting tinig. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng salitang dada pero parang hinaplos ng mainit na bagay ang kanyang puso. Nagbaybay na muli ito sa sofa palapit sa kanya hanggang sa tuluyan itong makalapit. Kumapit ito sa pants niya at hindi mawari kung bakit parang nasabik siyang hawakan ng maliit nitong kamay. Dada, muli ay sambit ng bata habang diretsong nakikipagtitigan sa kanya. Hindi man sinasadya ay parang may anong kurot sa puso niya sa pagnanais na pagkaroon din siya ng sariling anak. Parang gusto na rin niya ang kanya. Umupo siya upang magpantay ang mukha nila. Hi little fellow. Hinawakan niya ang munting kamay nito at nginitian. Na-amaze siya kung paano hindi ito natakot sa kanya. Ganoong ito ang unang pagkakataong sila'y nakita. Siguro, nasasabik din ito sa ama kaya inakala nitong siya yun. Bigla ay napapaisip siya. Sino ang ama ng bata? Sorry sir, iniwan ko lang saglit. Nagtimpla kasi ako ng gatas. Boses mula sa dulo ng sofa. Napatingin siya rito. Marahil yun ang yaya ng bata. Formal siyang tumayo. It's okay, ilang taon na siya? Tukoy niya sa bata. 2 sir. Nahihiya pa nitong tugon. Maybe next time, wag mo siyang iiwang mag-isa. Pagkuway binalingan niya ang bata na ngayon ay papalapit sa yaya nito. Excited marahil pagkakita sa hawak na bote ng gatas. Nakakahawa ang mga ngiti nito sa labi habang tila ba takam na takam, nakaamba ang 2 kamay. Dada, ang sabi nito, napakibit balikat siya. Now he realized what exactly mean those words. Dede, ang isang bata sa edad na 2 taon, matatas nang magsalita. Marahil ay hindi lamang natuturuan ng bata. Napangiti siya habang patungo sa kanyang silid. Na-expect na madadatnan si Firen doon pero wala. Nagbihis muna siya bago muling lumabas upang hagilapin ang babae. Wala na ang bata sa sala at patay na rin ang TV. Marahil nasa kwarto na ito. Manang? Tawag niya sa katulong. Nagtungo na rin siya sa kusina pero wala. Kaya nagpa siya siyang lumabas. Wala rin sa veranda. Nagpanik na siya nang bumalik sa silid at wala sa banyo si Firen. Hindi kaya umalis na naman ito? Malalaki ang hakbang na muli siyang lumabas ng kwarto. Mabuti at saktong nakita niya si Manang. Ay sir, nandiyan na pala kayo. Si Firen. Exaggerated niyang tanong dahil nag-aalala na naman siya. Natatakot na muli itong mawala sa kanya. Nasa laundry area sir. Nilalabhan yung mga damit ni Reggie. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sinabi ni Manang at nagpaalam na siyang pupuntahan ng babae. Nadatnan niya itong nagsasampay. Nakasuot lang ng maluwag na t-shirt at maiksing short kung saan kahit sa ganoong ayos ng babae, nakakabighani ito. Pinagsawa niya ang mga matang titigan ng babae hanggang sa napansin siya ni Firen na nakatayo sa di kalayuan. Nagpa siya siyang lumapit, bahagya itong nailang at tinakpan ng harapan. Rafa, bakit ka nandito? Gulat at naiilang nitong tanong. Mabilis itong tumalikod sa kanya na gustong ikubli ang dibdib. Alam niyang wala itong suot na pangilalim. Nandito ko dahil bahay ko to. Pamimiloso po niya. Umatake na naman ang kapilyuhan niya. Sa halip ay hinawakan niya ang braso ni Firen at unti-unting iniharap sa kanya.
lalo lamang nitong niyakap ang sarili. Bakit mo pa tinatago? Akin naman yan. May pilyong ngiting sumilay sa kanyang labi. Nakalimutan niya na bigla ang galit kay Firen at nang ibabaw ang matinding pagmamahal dito. Hindi niya naisaktan ng damdamin ni Firen dahil pagmamahal lang ang nais niyang ipadama at hangad niyang maramdaman ito yun. Pilit gustong tumalikod ni Firen upang ikubli ang sarili pero mahigpit ang hawak ni Rafa sa kanya. Kaya namumula ang magkabilang pisngi na tumingin sa lalaki. Sandaling magsugpong ang titig nito bago ito tumikim. Nabago saglit ang ekspresyon sa mga mata na naging seryoso pagkuway pumormal. Tapusin mo na yan, hihintayin kita sa kwarto. Saad nito, tsaka siya binitiwan at tumalikod. Napako siya sa kinatatayuan habang sinusundan nito ng tingin. Nabasa na naman niya ang pagnanasa nito sa mga mata. Napapabuntong hininga siya, tsaka tinapos ang kanyang sampayin. Pagkatapos ay sinundan ito sa kwarto para magbihis. Nadatnan niyang bihis na rin si Rafa at kasalukuyang inaayos ang damit. Nakatalikod dito sa pintuan at hindi na malaya ng kanyang pagpasok. Ilang segundo niya ring pinagmasdan ng lalaki. Naramdaman niyang miss ito ng sobra pero hindi niya masabi ang laman ng kanyang isipan. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya kailangan ni Rafa sa kama. Pero tingin niya kapag naging okay na ang lahat sa ama niya, nais niyang magpaalam ng maayos sa lalaki kung sakali man hindi pa rin siya talaga makuhang mahalin ito. Pagdating nila sa hospital ni Rafa, sumalubong ang kanyang tita. Nagulat ito pagkakita sa kasama niyang lalaki, lalo't kilala nito ang lalaking ama ng anak niya. Magiliw agad itong binati ng kanyang tita. Habang nag-uusap ang dalawa, nagtungo naman si Firen sa opisina ng doktor upang pakiusapan na kung pwedeng operahan na ang kanyang ama kahit na wala pang 100,000 ang pera niya. Nangako naman siyang ibibigay ang kakulangang bayad bago ma-discharge ang kanyang ama. Ginawa niyang magmakaawa para lamang pumayag ang doktor pero hindi niya ito napakiusapan. Nanlulumo siyang lumabas sa opisina at sarili nang kinausap ang tiyahin tungkol sa planong pagbibenta ng bahay. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Firen? Baka naman nabibigla ka lang. Naroon ang alaala ng iyong yumaong ina. Pagpapaalala ng kanyang tita. Napasulyap muna siya sa gawi ni Rafa na sa di kalayuan sa kanila. Nakatingin ito sa kanyang gawi habang komportabling nakaupo sa visitors area. Wala na akong magagawa pa, tita. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Nahihiya na ako kay Rafa. Alam na ba nito ang tungkol kay Reggie? Hininaan lamang nito ang boses na tanong. Umiling-iling siya. Huwag mong babanggitin sa kanya ang tungkol dito, tita. Baka kunin niya sa akin si Reggie. Mayaman si Rafa at kaya niyang gawin ng lahat. Makahulugan niyang saad, hinawakan nito ang kanyang palad. Pero hindi mo habang buhay maitatago ang tungkol dito. Isa pa, huwag mong ipagkait ang karapatang makilala ng mag-ama ang isa't isa. Kaya kung ako sa'yo ngayon pa lang, sabihin mo na ang totoo. Para sa kanya hindi ganun kadali. Hindi pa nito kilala ang lalaki. Hindi nito alam ang kayang gawin ni Rafa. Nag-aalala siya na kapag nalaman ng lalaki na ito ang ama, mawala na siya ng karapatan sa bata. Ikaw ang bahala. Wala naman ako magagawa. Ikaw pa rin ang masusunod. Ang akin lang, lumalaki na si Reggie at balang araw maghahanap siya ng ama. Maaring kapag malaman ni Rafa ang lahat, baka kamuhian ka pa niya at mawala ang lahat ng sayo. Minsan, kailangan mong gawin kung anong tama. Hindi niya maiwasang maluha. Mahal ko si Rafa, tita, pero hindi niya ako mahal. Basag ang boses niyang saad. Tumingin ito sa gawin ni Rafa na ngayon ay nakatayo na at kasalukuyang may kausap sa cellphone. Tingin mo, tutulungan at sasamahan ka niya kung hindi ka niya mahal? Sabihin mo nga sa akin kung paano kayo nagkitang muli. Inamin niya sa tiyahin ang nangyari sa muli nilang pagkikita. Kung paano hinarang siya ni Rafa at dinala sa bahay nito at binigyan ng kondisyon. Kaya nanatili siya sa puder ngayon ng lalaki at walang kasiguraduhan kung hanggang kailan. Pinayuhan na naman siya nitong bago ayusin ang problema niya sa ama. Mas tamang ayusin na muna niya ang magulong relasyon niya kay Rafa na dapat magkalinawan sila para kay Reggie. Ito na daw muna ang bahalang mag-asikaso sa kanyang ama. Bukas, lalakad na ito upang makahanap ng buyer sa bahay dahil marami itong mga kakilala. Nagpasalamat siya sa kanyang tita. Marahil kung wala ito, hindi niya alam ang gagawin. Kahit pala paano sa bigat ng kanyang pinagdadaanan, may taong pwedeng makaramay. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog dahil sa lalim ng iniisip.
Nagpasya na lamang siyang bumangon at lumabas ng silid dahil ayaw naman niyang maabala si Rafa na nasa kanyang tabi, kaya minabuti niyang lumabas ng kwarto. Dito na kasi siya natutulog sa silid ng lalaki dahil hindi ito pumayag na hiwalay ang kanyang silid. Baka daw ay tumakas na naman siya habang ito'y natutulog. Naisip niyang si Rafa na muli ang may-ari ng buhay niya katulad nun, kaya ito na ang masusunod sa lahat. Nagtungo siya sa teres upang lumanghap ng hangin. Malamig ang gabi dahil malapit na ang Pasko, kaya dama niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nawala ang bigat na naramdaman sa puso niya. Naglaho ang mga alalahanin. Hinayaan niyang i-relax ang isipan. Pumikit siya at pinakiramdaman ng hangin na humahampas sa kanya. Tingin mo tutulungan at sasamahan kanya kung hindi kanya mahal? Sabihin mo nga sa akin kung paano kayong nagkitang muli. Naalala na naman niya ang sinabi ng kanyang tita kanina lang. Mahal siya ni Rafa, pero bakit hindi man lang nito sabihin sa kanyang katagang mahal kita? Mga katagang nais niyang marinig mula sa lalaki. Makailang beses na ba siya nitong inangkin? Ang alam niya lang kung bakit ayaw siyang mawala sa buhay nito dahil kailangan siya nito sa ibabaw ng kama. Sa isipang yun ay may namuong luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang sarili. Ilang sandali pa siyang nanatili sa teres bago bumalik sa kwarto nila ni Rafa. Tsaka lang din lumabas sa pinagkukublihang dilimang lalaki nang bumalik sa kwarto nila ang babae. Nagising siya agad kanina nang lumabas ito. Sinundan niya ito hanggang sa teres. Wala siyang ibang ginawa kundi ito ay tanawin. Gusto niyang lumapit pero mas pinili niyang pagmasdan na lang ito. Iniisip ba nito ang ama ni Reggie? Namimiss ba nito yun kaya ganoon na lamang kalungkot ang nakikita niya sa mga mata ng dalaga? Marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang hakbang ang naisip niya para tuluyang maging sa kanya si Firen. Umaga na naman, panibagong pag-asa para kay Firen. Bumangon siya upang magtungo sa banyo. Wala na si Rafa sa kanyang tabi. Pagkatapos ayusin ang higaan at sarili sa loob ng banyo, lumabas na siya ng kwarto. 7:00 pa lang yun ng umaga at marahil nasa office na si Rafa dahil alam niyang iyon ang oras ng pasok nito. Pero natigilan siya sa paglapit niya sa sala pagkakita sa 2 taong nasa sala. Gising na ang anak niya at kalaro nito si Rafa. Naririnig niya ang mahinang hagikgik ng anak at magkasundo ang dalawa na para bang alam ng mag-ama ang mga ito. May munting kurot sa puso niya habang nakikita niya sa ganoong ayos si Rafa at Reggie. Pinagkakaitan niya kasing makilala ni Rafa ang sariling anak. Ganoon din si Reggie na makilala ang ama nito. Maya-maya, lumapit si Manang kaya nagkubli si Firen. Tinawag lang nito si Rafa upang sabihing handa ng almusal ng binata. Nagmamadali siyang lumapit tsaka kinuha ang bata sa lalaki. Alam niya kasing papasok ito sa office. Salamat Rafa. Tipid niyang saad na ang tinutukoy ay ang oras nito para sa anak niya. Nitian siya nito para namang idinuyan ang puso niya sa tuwa. Bye Reggie. Sabi nito na akala niya para sa kanya ang mga ngiting yun pero hindi pala. Alam niyang mabait na tao si Rafa at batid niya rin na kaya niyang ibalik ang maayos nilang relasyon nun kahit walang label, at kapag nangyari yun, tsaka niya planong sabihin ang tungkol sa anak nila. Niyakap niya ang anak tsaka hinalikan bago tinungo ang kwarto. Papaliguan niya muna ang anak dahil alam niyang matutulog ito ng maaga. Nadatnan niyang naglilinis ng kwarto ang yaya ni Reggie. Ma'am, sorry. Hindi ko po alam na ibinalik na pala sa inyo ni Sir Rafa si Reggie. Kinuha niya kasi kanina ang bata sa akin kaya sinamantala ko nang linisin itong kwarto. Siya ang kumuha kay Reggie dito? Pagtataka niya. Oo ma'am, pangalawang pagkakataon na nga rin yun eh. Magiliw talaga siya sa bata. Ngumiti ito at tila may gustong sabihin pero nag-alangan. Hindi na lang niya iyon pinansin at karga ang anak na tinungo ang banyo upang paliguan, pero sa puso niya may saya siyang nararamdaman. Kinahapon na naman, dumaan ng mall si Rafa at bumili ng isang mamahaling singsing para iyon kay Firen. Kasal lamang ang alam niyang paraan para tuluyan itong maging sa kanya. Iintay na lamang niya ang tamang pagkakataong makapag-propose sa dalaga. Tatapusin niya lamang ang problema nito sa ama at saka sisikapin niyang siya naman ang bigyan nito ng atensyon. Matapos makapili ng magandang design, napangiti siya. Ang swerte naman po ng reregaluhan niyo, sir. Ngiting puna ng sales lady na nag-a-assist sa kanya. Ngumiti din siya rito. Tingin niyo magugustuhan niya? Alanganin niyang tanong. Lalo itong ngumiti at hinawi pa ang bangs na tumatakip sa mata.
Naku sir, kung kasing gwapo niyo po ang magre-regalo, Jack mahihirapan siyang tanggihan kayo. Kung si Firen naman yun, hindi siya sigurado. Tipong ibinigay niya na ang lahat pero kulang pa rin. Sana nga sa pagkakataong ito hindi siya mabigo. Matapos bayaran ay umuwi na. Pagdating sa kanilang kwarto ni Firen, tinago niya iyon sa lugar na hindi nito makikita. Kasal? Bulalas naman ni Firen nang mag-propose siya sa dalaga. Halatang gulat na gulat at tila na dismaya. Itinuloy ni Rafa ang proposal niyang iyon matapos ang operasyon ng ama ni Firen na siya din naman ang sumagot sa lahat ng hospital bill dahil hindi nito maibenta ang bahay na siyang inaasahang pangbayad ni Firen sa hospital. Nung una, nag-aalangan pa itong tanggapin ng pera niya. Natakot marahil pero sa huli, eto na mismo ang lumapit sa kanya at nakiusap. Ang marriage proposal niyang iyon ay hindi bilang kabayaran sa halagang nagastos niya sa ama ng dalaga, kundi dahil mahal niya ito at nais niyang makasama sa habang buhay ang dalaga. Nandito sila ngayon sa isang restaurant. Kanina bago umuwi, pinasundo niya na ito kay Rod upang ihatid sa lugar na yun. Halos 1 oras din siyang naghintay sa babae bago sa wakas ay dumating ito. 1 buwan na din ang lumipas bago siya makahanap ng tamang tiyempo para sa bagay na ito. Siguro naman ngayong okay na ang ama ni Firen, oras na rin para siya naman ang pagtuunan nito ng pansin. Napakahaba na ng panahong nasayang para sa kanilang dalawa. Handa na siyang suyuin ng dalaga at sabihin ang tunay niyang nararamdaman para rito. Kailangan itong malaman na noon pa man, minahal niya na si Firen at hindi maaaring hanggang doon lang sila. Hindi na rin niya kaya pang itago ang nararamdaman, lalo at pati si Reggie, napamahal na rin sa kanya. Ang kaso, hindi niya nagustuhan ang pag-aalalang bumalatay sa mukha ni Firen matapos siyang mag-propose. Para bang hindi talaga siyang lalaking nais itong makasama katulad ng nararamdaman niya. Nakadama na naman siya ng inis at selos para sa ibang minamahal nito kung mayroon man. Bakit? Inaasahan mo bang makakawala ka pa sa akin, Firen? Na makakabalik ka pa sa lalaki mo? Hindi niya maiwasang magtaas ng boses dahil sa nararamdamang selos. Saglit namang natigilan si Firen sa pag-aakusa sa kanya ni Rafa. Saan naman ito nakuha yung ideya na may iba siyang lalaki? Tinignan niya ang singsing na nakaamba sa palad niya at ang paghihintay nito sa kanyang tugon. Agad niyang isinuot ang singsing. Hindi niya alam kung anong rason ni Rafa para ayain siyang magpakasal pero tila ba pabor ito sa kanya. Nagulat lang talaga siya. Umaayon ang pagkakataon. Ngayong okay na ang kanyang ama matapos ang successful nitong operasyon. Nais niyang aminin lahat kay Rafa ang lahat. Tama ang tita niya. Pagtutunan niya na rin ang pansin ng mga bagay na dapat noon pa. Wala akong ibang lalaki, Rafa. Para lang sa kaalaman mo. Tugon niya sa panghuhusga nito. Diretso siyang tumitig sa lalaki para lang mabasa nito sa mga mata niya ang senseridad sa kanyang sinabi. Nakita naman niyang magkasabay ang reaksyon nitong galak at ningning ng mga mata. Tila natuwa pero hindi kumbinsido. Ang tinutukoy ko ay ang ama ni Reggie. Dagdag pa ng binata. Natigilan siya, kaya pala galit na galit ito sa kanya marahil sa pag-aakalang nanlalalaki siya matapos iwan. Ganoon ba talaga ang tingin nito sa kanya? Mariin niyang sinalubong ang titig nito. Rafa, walang ibang lalaki naging bahagi ng buhay ko kundi ikaw lang. Tuluyan niya nang naamin sa lalaki ang lahat. Wala nang atrasan to. Ito naman ang natigilan habang titig na titig sa kanya. Kung ganun, ako ang ama ni Reggie? Paniniguro nitong tanong. Oo Rafa, buntis ako nang umalis noon dahil naguguluhan ako sa relasyon natin. Pinili kong talikuran ka dahil mahal kita. Natatakot ako na baka kapag hindi ko na kayang mawala ka, tsaka matatapos ang lahat ng satin. I'm sorry Rafa kung tinago ko sa iyo ang lahat. Bigla ay naging emosyonal si Firen. Mabilis itong ginagap ang kanyang palad. Firen, mahal din kita. Sobrang mahal na. Tsaka ko lang na-realize nung nawala ka sa akin na akala ko isang bagay lang ang kailangan ko sa'yo. Pero nagkamali ako. I'm sorry also Firen. I love you so much. Tsaka ito tumayo sa kinauupuan at lumapit sa kanya na hindi pinapakawalan ng kanyang palad. Namamalisbi sa mga mata niya sa luha habang niyayakap ni Rafa. Kung gaano kahigpit ang yakap nito sa kanya, ganoon din kahigpit ang yakap niya sa lalaki. Dasal niyang hindi lamang panaginip ang lahat. Matapos nilang kumain, excited si Rafa na umuwi ng bahay upang makita ang kanilang anak. Sa pintuan pa lang,
Naririnig ni Firen na tinatawag nito ang bata. Saktong nasa sala noon si Reggie at napaangat ng paningin. Biglang gumuhit ang masayang ngiti pagkakita kay Rafa. Dada! Kay bilis itong tumakbo para salubungin ng ama. Nakikita ni Firen ang kakaibang ningning sa mata ni Rafa habang sinasalubong ng yakap ang anak nila. Yes baby, I am your daddy. Emosyonal na saad ni Rafa. Namumula ang mga mata sa luha habang patuloy na yakap ang natitigilang bata. Nagtataka marahil sa reaksyon ni Rafa na tila ba ngayon lamang sila nagkita. Siya may hindi maiwasang maluha sa tagpong yun. Luha sa kaligayahang sa wakas, nasabi na rin niya kay Rafa ang totoo. Plus mahal pa siya ng lalaki, kung sana pwedeng ibalik ang lahat. Kung alam lang niya na mahal siya nito, baka hindi na siya umalis nun. Siguro hindi na siya nasaktan pa. Kaya naman pala itong si Reggie, hawig kay Sir siya naman pala ang ama. Natatawa si Manang nang malaman ng tungkol sa mag-ama. Umaga iyon at katuwang siyang magluto ng almusal. Hindi pa man sila kasal ni Rafa, tatayo na siya bilang asawa nito. Alam niyo Manang, hula ko din noong unang kita ko kay Sir Rafa yung pagkakahawig nila ni Reggie. Sabad naman ni Yaya habang naguhugas ng mga baby bottle ng kanyang anak. Oo nga hindi lang isang beses kong nakita noon na kapag magkasama ang dalawa, napapaisip din ako. Masaya pa nitong wika. Ang saya-saya, may daddy na si Reggie. Tawa ni Yaya, nagkatawanan ng dalawa. Tahimik na lamang siyang nakikinig sa mga ito. Nang matapos makapagluto, tinungo niya na ang kwarto nila ni Rafa at iniwang masayang nag-uusap sina Yaya at Manang. Pagpasok sa silid, gumuhit ang masaya niyang ngiti sa labi dahil yakap ni Rafa ang anak habang parehong tulog. Nilapitan niya mga ito at tinitigan. Parang napakasarap sa kanyang pakiramdam na nakikita ang dalawa sa ganong ayos. Kagabi bago matulog ang dalawa, nagharutan pa. Dama niya kung gaano namimiss ni Rafa ang anak sa mahabang panahong hindi niya ito nakasama. Nakangiti siyang umupo sa gilid ng kama habang patuloy na nakamasid sa mga ito. Dumukwang siya upang halikan sa pisngi ang anak pero nagulat siya nang hawakan siya ni Rafa. Gising na pala ito. Good morning, bati niya sa lalaki. Matapos halikan ng anak, ito naman ang ginawaran niya ng halik sa pisngi. Pero ang pilyong lalaki, sinalubong ang mga labi niya. Kasabay na pumulupot ang bisig nito sa kanya at iginulong siya sa malapad na kama. Ngayon ay nakapailalim na siya sa lalaki at nararamdaman niya ang matigas na bagay na iyon kay Rafa. Napatitig siya sa mga mata nito. I love you. Masuyong saad ng lalaki bago siya siniil ng nag-aalab na halik sa labi at tinugon niya agad. Nasa kalagitnaan sila ng mainit na halikan nang magising si Reggie. Nagtataka itong lumapit sa kanila. Sumampa ito sa likod ng ama at pumulupot sa leeg ni Rafa ang munting braso ng anak. Nang hindi matinag si Rafa at patuloy na paghalik sa kanya, bumaba ito sa likod ng lalaki at pilit inaalis sa ibabaw niya. May mga sinasabi itong hindi maintindihan pero halatang nagtataka. Nangaasar naman si Rafa na lalo siyang niyakap at sumubsob pa sa leeg niya. Hindi nito pinapansin ang anak. Dahil dito, pilit na pumagitna sa kanila ang bata pero hindi ito nagtagumpay. Naririnig niyang mahinang tumatawa ang lalaki at halatang inaasar ang anak. Nang hindi nakatiis si Reggie, umiyak na ito. Mapang-asar na tinawanan ni Rafa ang anak pero agad niyakap at pinugpog ng halik sa leeg kaya nauwi sa hagik-gik ang sanang iyak ng kanilang anak. Napapangiti na lang siya na bumangon na tinayos ang higaan na hinayaan niyang harutin ni Rafa ang anak hanggang sa tuluyan nang nawala ang inis ng bata. Magkapanabay na silang tatlong lumabas ng kwarto. Tuloy-tuloy sa komedor habang karga ni Rafa ang anak niya. Ang sabi ni Rafa hindi ito papasok sa office ngayong araw para asikasuhin ang nalalapit nilang kasal at sa araw na yun, ipapakilala siya ni Rafa sa ina nito. Matapos nilang mag-almusal, tsaka sila umalis sa tinungo ang bahay ng ina. Ang pagkakaalam niya, ulila na sa amang lalaki at ang ina naman ito muling nag-asawa. Wala naman siyang naging problema dito dahil pagdating nila ay na-surprise ito at tuwang-tuwa sa apo. Mabait naman ang ginang maging ang pangalawa nitong asawa. Yun nga lang ayon kay Rafa, hindi close ang dalawa at madalang mag-usap pero hindi naman tumutol ang babae tungkol sa plano nilang pagpapakasal ni Rafa dahil ayon nga rito ay tama lang na mag-asawa na si Rafa dahil nasa tamang edad na ito. Buong linggo'y nilakad ni Rafa at Pyren ang lahat ng kailangan para sa kanilang kasal. Pagkatapos, tsaka sila humarap sa kanyang ama
upang formal na magpaalam sa pag-iisang dibdib nila ni Rafa. Sa bahay ng tita niya tumutuloy ang ama pagkalabas nito sa hospital at nag-hire na lamang siya ng makakatuwang nito sa pag-aalaga. Sagot naman lahat ni Rafa ang mga pangangailangan ng kanyang ama. Pagdating, nadatnan nila sa veranda ang kanyang ama na tahimik habang nakaupo sa wheelchair. Wala ang tita niya, marahil nasa trabaho ito at ang tanging kasama ng matanda ay ang dalawang kasambahay. "Hi Dad," nginitian niya ito at nilapitan tsaka nag-bless. Ganoon din ang nobyo. Katunayan, kinamusta pa nito ang magiging biyanan. Bahagya lamang itong umiti sa kanila na hindi umabot sa mga mata. Wala na itong dalawang paa, kaya marahil buryong na buryong ito ngayon. Nung una hindi matanggap ng ama ang kalagayan, nagsisisigaw ito pagkakita sa sarili ng magising after ng operasyon. Dumaan ito sa counseling para lang matanggap ang sinapit. Pakiramdam nito, wala nang silbi ang sarili. Kung noon ay nakakadama siya ng galit sa ama, ngayon ay pag-unawa ang alam niyang kailangan ito. Narinig niya pang sinasabi sa kanyang tiyahin na para na lang din daw itong nasa hukay. Alam niyang hindi ito napipirmi sa bahay noon dahil madalas magdamag sa kasino, pero ngayon nakatali na ito sa upuang digulong. Ngayon ay unti-unti na nitong natatanggap ang nangyayari. "Dad, magpapakasal na ho kami ni Rafa." Habang itinutulak ang wheelchair nito patungo sa loob ng bahay ay kausap niya rito. Nasa tabi niya si Rafa at nakikinig lamang. Pagdating sa sala, binuhat ito ni Rafa at inilipat sa sofa ang ama upang komportabling makaupo ron. Doon ito naging madamdamin sa kanya ng magsalita. Humingi ito ng tawad sa kanya maging kay Rafa. Bukod doon, nagpasalamat din ito sa kanilang dalawa sa walang sawang pagsuporta. Tumulo ang luha niya nang marinig ang paghingi nito ng tawad sa kanya habang umiiyak. Sana daw, noon pa nito na-realize sa mga pagkakamali. Pero sagot niya, hindi pa huli ang lahat. Mananatili sila ni Rafa sa tabi nito at patuloy silang magsisilbing paa ng kanyang ama. Kinahaponan, kapwa sila masaya ni Rafa nang sila ay umuwi dahil nakuha nila ang basbas mula sa kanyang ama tungkol sa pagpapakasal nila. Hindi man maayos ang relasyon nila ng dad niya noon, mahalaga pa rin para sa kanya na manatili ang pagmamahal niya rito. Ang utang na loob para sa mga magulang ay hindi natatapos kapag kaya na natin ang ating mga sarili, kundi handa dapat tayong magsakripisyo para sa kanila, katulad ng sakripisyo nila sa atin habang hindi pa natin kaya ang ating mga sarili. Ito ang palaging nasa puso ni Firen, kaya hanggang sa huli, mamahalin niya ang ama lalo't nag-iisa siyang anak. Congrats! At sa wakas, natupad na rin ang kagustuhan niyong lumagay sa tahimik. Sad ng kanyang tita sa telepono. Kinabukasan ay tumawag ito. Nabanggit marahil ng dad niya na humingi sila kahapon ni Rafa ng basbas dito. "Thank you tita." Tipid niyang tugon. Nasa silid siya ngayon habang yakap ni Rafa dahil patulog na silang dalawa. Pinatulog na muna rin ito ang kanilang anak sa sariling silid. Nagaya na sana itong matulog nang tumunog ang kanyang cellphone. "Wish ko para sa inyo ang masaya at magandang pagsasama. Tandaan mo ang sinasabi ko, Firen. Hindi lang dapat lalaki ang magbibigay ng pagmamahal, kundi dapat tayo rin." Pahayag ng kanyang tita. Hindi niya na iyon gaanong naintindihan dahil mas abala ang isip niya sa palad ni Rafa na pumasok sa manipis na pantulog niya at bahagyang pumipisil. Inaway niya ang lalaki, tinanggal ang palad nito sa parting yun, pero hindi ito nagpapigil. "Bukas na kayo mag-usap. Matutulog na tayo, di ba?" Pilyong sad nito sa gitna ng halik. "Hindi ka naman matutulog, Rafa. Style mo, balak mo lang akong pagurin." Irap niyang saad. Napasinghap siya nang lumipat ito sa kanyang ibabaw at muli siyang siniil ng halik. Hindi nagtagal, natagpuan na lang ang sariling tinatangay na nito sa alapaap ang kanyang pakiramdam dahil sa malalim itong halik hanggang siya ay tumugon. Araw ng linggo, idinaos ang kanilang masayang kasal ni Rafa. Itinuon nila sa ika-3 kaarawan ni Reggie kaya doble ang selebrasyon. Nagsuggest si Rafa na sa beach ang honeymoon nilang mag-asawa. Kasama nila ang ama at ang kanyang tita, maging ang biyanang babae at kasama din nito ang pangalawang asawa. Sayang at wala na ang kanyang ina. Hindi nito nasaksihan ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Ganoon man, batid niyang masaya ito ngayon para sa kanya. Ang honeymoon nilang mag-asawa ay naging family outing. Ngayon lamang si Firen nakaramdam ng totoong saya, yung kaligayahan na walang kasamang pangamba dahil nasa kanya na ang lahat. Unang-una ay ang masayang pamilya at buo. At syempre, ang lalaki nag-iisang pinangarap niyang makasama habang buhay.
Sa siya sa napakaraming naambunan ng swerte ang makilala ang tunay na magmamahal sa atin at ating mamahalin. 3 taon nang matuloy na lumipas matapos ang kanilang kasal ni Rafa, na natiling maganda ang kanilang pagsasama. Almost perfect dahil wala nang problemang dumating sa kanila. Kung mayroon man ay magkatuwang nila itong nire-resolba. May sarili siyang negosyo ngayon na pinagkakabalahan habang nag-aalaga sa kanyang anak. 6 na taon na si Reggie at ngayon ay 6 na buwan na rin ang kanyang tiyan para sa pangalawang anak nila ng kanyang asawa. Sa 3 taon, okay na ang kanyang ama. Masaya na ito lalo na kapag kasama ang apo. Malaya na rin itong nakakatayo at nakakapaglakad dahil pinagawa nito ni Rafa ng artificial na paa sa ibang bansa. Tuluyan itong nagbago at walang katapusang nagpapasalamat sa kanyang asawa. Ang sabi nga nito, igugugol na lang sa pamilyang natitirang buhay sa mundong ibabaw. Ang kanyang tita naman, nakapag-asawa na rin. Ang akala niya nga hindi na rin ito makikilala ang lalaking para rito. Subalit sadyang makikilala mo talaga ang isang taong nakatakda para sa'yo at kahit magkalayo man kayo, darating ang panahon na muling magtatagpo ang inyong landas. Katulad na lang din ang nangyari sa kanila ni Rafa noon. Nagkalayo man pero muling nagkita at natuloy sa kasalan ng love story nilang dalawa. Sa ngayon ay excited na nilang inaantay ang paglabas ng kanilang pangalawang anak.